Yun. Grabe yung unang sinabi agad ni Jason. Grabe itong huli ng topic. Actually, grabe yung pasabog mo dun, Jason. Welcome back. Welcome back. Oh, anyway, sorry, did you understand what I said a while ago? Because it's in another language. American accent, please. American accent. Sorry, I don't have an English American spoken. accent. You're a Filipino accent, bro. I'm a Filipino accent, but it's kind of hard to talk with Jason right now. Wala. Okay. Goods pala tayo. Nice. What's wala? We're back. Nice. Okay, goods nice. pala. Buti Goods. Tagalog. Goods Thank pala. you. Goods. Mahirapan ako mag-English sa'yo. Oo, buti na lang. Nag-accent sana tayo eh. Kung Oo. alam natin. Buti na. Hindi gusto mo mag-solo, Jace. Your English like Joseph Like- Marco. Mahirap yan. Grabe yun. Pangit i-guess yun. Mahirap na i-guess yun. Kailangan English talaga. Galing. Mahirap. Pero kaya ni Jason yun. Oo, kaya ni Jason. Kaya ni Justin yun. Siyempre from United States of... Ba't ka nga ba galing? Ba't ka ba nawala? Yun. Ba't ka ba nawala? Sa Netherlands. Hindi, galing si Jason na ano. Sa galing? Maganda. Kasama kayo Maganda. Sino kasama mo? Sino kasama mo Netherlands? Oo nga. Wala. Wala. Solo. Magaling. Baka may hinatid ka sa Netherlands. Baka may hinatid ka sa Wala. Netherlands. Wala. Wala ka bang hinatid sa Hey? Hey, wala. Saan yun? Hey? Grabe. Wait, Wait lang. let's pause for a while for... May sabihin ako, parang pare-pares kayo ng boka. Parang may new look kayong Go. dalawa dyan. Ano? Parang new look kayong Sayo. dalawa dyan. Grabe nga siya. Hindi, wala. Sakto lang. Magkano na ba gupit sa Pilipinas ngayon? Siguro 35, mga ako 350, ganun. Ako 350. Hindi. Ba't parang di mo gupit 350 yan? Eto, 35. Ako 35 gupit. Mukha ba 35 yan? Best look, tas 35, no? Hindi, shoutout doon sa nagupit sa amin. Shoutout sa'yo. Magkano ba? Magkano? Message ko na lang siya. Si Idol. Thanks. Pakundo. Shoutout James Facundo. Thank you sa new look, sa new hair. Sila yung bago naming stylist. Joke. Uy, mag-guest ka sa amin next time, buddy. Oo nga. Live Sana gupit. makasama ka namin. Live gupit, cutting class. Cutting Tama. class, podcast, di ba? Kwentuhan. Usapang barbershop. Hindi ko nga alam. Buhay naman siguro si James na sa gupit. Buhay naman siguro siya. Hindi, ganda ng new look ni Buds. Share ulit to ng mga kabadis natin. Ay, hindi. Grabe yung buhok ni Justin. Ni Bias Justin. Unbiased na tuloy. De, pero yung book ni Aring yan, iba naman. Hindi, basta ako namimiss ko talaga, bago tayo bumunta sa buko, namimiss ko talaga yung comments ni Malupiton. Ako din. Nawala ba? Buti fit gamis. Nawala rin siya, bro. Siguro ikaw yata pinupuntahan ni... Lag out. Na-log out, bro. Nawala rin siya. Nawala si Buti pa si Fit Gamis Fit consistent. gamis consistent, no? Sino kaya yung dalawang yun? Feeling ko iisa sila eh. Feeling mo? Oo, si Malupiton tsaka si Fit Gamis. Tingin ko iisa lang. Isa humor, no? Isa lang gumagamit ng account na yun. Dahil si Malupitan talaga yun. Siya talaga? Siya talaga. Ano ba yung topic natin ngayon? Ikaw, ano Siyempre ba? kakabalik ni Buddy, di ba? Parang Something special ba to? Something hard. something hard, something na hindi ayaw sana nating pasukin, pero pinapasok ni Jason. Ba't ako? Di ba? Grabe. Kasi syempre, nandito siya eh. Dapat tayo dito? Pure English. Ay, may sorry, hirap. Sige, una na ako. Bro. Pwede ba ako? Next May topic lakad na lang pala ako. Direct, sorry, ano muna alis ako. English. Pwede ba may AI translate ba? Oo, pwedeng. Pwede ba, kung ano na lang sinabi ko, automatic translate to Oo, English na? pwede ba yung direct? May ganun ba tayo? Subtitle English na. Oo, subtitle or Oo. ano. Wala. Mahirapan tayo. Totoo ba, Jace, pure English? Hindi nga ako English. Ay, hindi ka ba nag-English? Tagalog mo? Wait, order. Order. Isang steak nga dyan. Ano nga yung in-order mo? Isa yung Grabe yun. Ay, yung iniwa mo Churros. na habang nakasabit pa. churros, di ba? Churros ang Hindi tawag ko doon. mapanorin story ni Jace. Naiingit ako eh. Oh, Brazilian steak yan, di ba? Brazilian. Mahilig ka pala sa Brazilian. I mean, nakatry ka Brazilian? Ay, steak. Grabe. Mukhang kakaiba talaga ginawa sa Amerika na ito. Di ba? Pero sino ba kasama mo sa Amerika? Sino kasama mo? Family. Family. Gano'n nagastos? Magana. Ayun, Yan. yun ang mura lang. Hindi, family. Barya lang. Barya lang. Ang gawit niya lang. 35 pesos. 350, grabe. Imposible naman, no? Posible. Knowing Jason, ano yan, top tier. Kumbaga, ibang gastusan ng ginagawa niya. So, kanino mas malaki ginastos? Ikaw or si Mas malaki. Jason. Malaki dito. Nag-hotel yan eh. Jason. Ako, motel lang yung akin. Motel lang yung meron ako. Ako yung 3 hours dyan. Okay. Kala ko nang bumiyahe. Yan.
Sino kasama mo nang nag 3 hours? Ako lang kasi titipid eh. So, titipid ako. Wala ka bang na-meet doon na parang foreigner or... Ay, wala. Wala akong na-meet na. Pero may nakita ako. Baka malapit sa'yo. Wala. Huwag na sabihin ko, ha? Ano ba topic natin ngayon? Nakita lang, naglalakad-lakad. Oo, nakita ko siya. Parang, uy, kilala ko to, Galing. Nag-like pa daw. Dito lang. Start with the S. Uy! Kasama rin ni Jason na. Oh, di ba nakita rin ni Jason yun? Kung nakikinig kayo ng Naglalakad lang daw si Dustin. Oh, naglalakad. Uy! Kilala ko to. In English. In English ko. In Hey! English. So, dapat English tayo ngayon. Hey, Samuel B. Sabi. Hey, Samuel. So, dapat English tayo ngayon kasi English, Hindi, Tagalog lang ako. Kasi pinaglalaban ko Pilipino nasa ko. US kayo, nag-English kayo. Pinaglalaban ko Pilipino ko. Ano lang ako. Ano ba papaglalaban mo maliban sa pagiging Pilipino? Pinoy pride ka pala. Pinoy pride ka pala. Yung mga Pinoy pride, di ba? Kaya, ano ba ang kaya natin naging topic doon sa mga Pinoy pride? Wait. Direct. Hindi ako pwede. Ay, grabe, may idea na naman. Kaya pala siya tahimik Gusto ko kanina. Kaya Nag-iisip ko talaga to eh. Kasi baka mabash si Justin dito. Ay, sure yan ba siya? Tingin mo. Ramdam ko. Gusto ko topic ngayon. Since nagpa-podcast naman na tayo, gusto ba sabi natin last time na gusto natin i-topic yung mga trending or kahit hindi trending yung mga What's happening, mga what's ganun. happening. Siyempre, hindi naman tayo The happenings. alam naman talaga natin yung mga nangyari yung news. Hindi naman tayo yung Bulag-bulagan. bulag-bulagan. Nakikita natin lahat yan. Lalo na yung hindi na to issue about chismis lang or about Philippine, na to eh. Diba magiging isa to sa history. History to. Oo. For sure, history. Actually, history na talaga. History na talaga. Kahit, Hindi pala for sure. oo. History na pala. Kahit fresh pa. History. History na talaga to. So, yun. Gusto ko pag-usapan natin. Former President Duterte's issue. The ICC. Ito ba yan? Yes, sir. Kung Sure naman ako. Alam ng lahat to. the ICC happenings. Alam mo ba, Jace? Si Jason, alam mo ba yun? Di ba si Trump lang yung Oo, si kilala Trump mo? lang. Ang kilala mo, si Trump. Basta alam ko, marami nag-unfriend dan eh. Nabawasan yata yung mga Friends mo. friends ni Vern. Mamaya, mababawasan na. Ngayon, mababawasan na tayo. Yes, lang naman to, since syempre Filipino din tayo. Lahat tayo. Filipino ka ba? Filipino. Oo, Syempre. Are you a Filipino? Filipino? Baka Correct. dinenounce mo na pagiging Pilipino dahil you're Ano, living in the United Can I States. see the color of your passport? Yeah. You're blue. Kaya wala yung isa nating kaibigan eh. Blue passport. Wala. Blue passport yung isa. Since ayun nga, seryoso muna. Ay, sorry. Nagagalit. Hindi, kailangan natin tayo, debate tayo mamaya. Grabe. Since Filipino tayo and nagpa-podcast na rin, feel ko Okay. naman parang may responsibility na tayo. Yeah. As Filipino at podcasters na may masabi sa issue na nangyayari sa Pilipinas. Kumbaga, kung anong take mo. Oo. Ganun. Opinions lang. Pero lang, kung wala naman tama't mali. Wala naman tama't mali. sana walang mag-unfriend sa atin. Walang mag-unfriend, walang mag-unsubscribe. Kayo ang tama. Do what works for you. Sabi nga, kayo tama, kami mali. Shoutout sa'yo. I'm not your newscaster. Political Lawyer. I'm not your political advisor. Ano ba? Sige. Ano usapan natin dyan? Go. Hindi, ano ba mga nangyayari about siguro, yan? ito na lang. Ito, sige. naisip ko. Yan. Parang, agree ba kayo na kinulong siya? Or, Dinetain dun sa... dinetain siya doon. Or, pwede nyo rin sige kung pro Duterte ba kayo or hindi. Or anong sino- take namin dun sa nangyari. Yun. Mga ganyan. Yun na lang. Yun. Pwede. Go. Tirahin mo na. Maganda pag-usapan nga naman no? Kasi ito yung something extraordinary sa history natin. First time natin. First time. Kasi first time ko lang din makita na siyempre, presidente, kahit saan presidente, kahit di naman sa Pilipinas, na matawag doon, matrial ng live history internationally pa. Kasi sobrang rare nangyayari or baka hindi nga nangyari pa ngayong ganung situation, di ba? So, sa lifetime ko, masabi ko, first time sa akin. Sa life. So, ayun, kayo muna. Ako siguro. Ay, grabe. I like it. I like the ano. Sobrang hindi ako magaling sa, or di ako sobrang tutok sa mga politics talaga. Unlike Justin. Ay, mamaya ako sasagutin. Pero ako yung lang,
yung syempre na-experience ko as Filipino, kung kunyari yung term ni Duterte, yung term ng iba. Mga anong year ba si Duterte? 2016 To 2022. parang di ako pro Duterte. Pero wala akong nirurut. Ay! Ba't di ka pro? Ay, sorry. joke lang. Ay, wala to. Unfriend na to. Unfriend kita, Unfriend bro. ka na ni Justin. Hindi ako pro Duterte. Wala akong nirurut. Tapos gitna lang ako lagi. Yeah. Kasi syempre lahat naman yan. Lahat ng naging leaders natin may good Pros and side, cons. may bad side, may, di ba? So, ang hirap rin kasi talaga maging leader. Sobra. Kasi di ka naman magiging perfect leader talaga. Kung magkakamali ka, tapos may mga bagay ka na i-risk, di ba? So, yun. Lagi akong neutral lang ako. Wala akong nirroot. Hindi ako sumasali sa mga campaign. Ganun, ng isang Politiko. Pero pag ito ako siguro si Vico Soto. Or si Jason. Paano pag inoferan? Hindi, ako wala. si Jason pag tumakbo. Oh, yan. Si Jason. Tumatakbo naman ako. Ay, tumatakbo naman. Tumatakbo ako. 42 km. Runner pala. Sino pala tinatakbuhan mo? Sino kasama mo tumakbo pala minsan? Sino kinukuha? Ako lang. Sorry. So yun, sigutin ko na lang siguro yung experience ko nung 2016 to 2022 nung Duterte. Siya yung topic natin. Yung term niya, syempre, yung mag-uusapan natin. So, yung 2016 to hanggang siguro 2018 or 2019, yung parang parang party era ko talaga. Ano, 20? Parang ngayon. Hindi, 2015. Parang ngayon ba? Hindi, Tama. Hanggang 2025 ba? Hindi, kasi may business kami ni Jepoy eh. Kailangan. Negosyo naman kasi It's yun. work, Jay. Ano, Work pala, siya, work. Jay. So, Si Jepoy, di rin naman party goer si Jepoy, pero may yun yung work niya eh. Oo. Kumbaga, income generation to. Oo. Income generating to. Hindi, tsaka nagpapasaya kami ng tao yun. Yeah. Mga may problema. Tapos kunyari si Justin gusto ng chicks. Sabi ko, bro, meron kami business. Yun lang. Kung naghahanap, May tumatawag kasi time. sa akin si Justin, bro, baka may party ka dyan. Naghahanap ako chicks Ay, ngayon. totoo. May time. Actually, yung nire-relay ko lang yung mini-message siya ni Dos. Kasi naiya siya kay ano. Tsaka ni... Parang si Dos nga yun kasi lagi may kaakbay. Ay, joke. May ka-headlock. O gawin, Mac. Duterte muna tayo. Okay. Yung experience mo nung naging... Kasi inihirit na tayo party era ko hanggang ngayon. Di na. Kasi maganda ka naman party era nung panahon na yun. Sige, nung party era ko 2015, siguro to hanggang 2018. Mhm. 2015 di pa siya, di ba? Oh, hindi. So, yun, Pinoy pa. na-experience ko nung kung gaano ko wild yung before siya. Gaano ko wild sa party. Di ko na sasabihin ko ano mga nangyayari sa party. Wild Hindi, pero in Tanong ni Justin, wild ka rin Teka daw lang. ba nun? gusto ko maintindihan nila yung wild. Ano ba Ayan. yung wild? Gano'n Tapos, ka wild? follow-up I mean, question mo kung wild ka rin ba nun? Oo. Yan. Wild in Siguro terms ako- of... Hindi, tama Sobrang- naman. Oo. Ano ba? Wala na silang pakialam sa akin nung Hindi, ano wild bang ba wild? ako. Gusto ko malaman yung... Yun muna. Ano Sige, ba yung anong wild sa'yo? Ano ba yung wild na Wild yun? siguro na yung wala kang takot. Kahit anong pwede mo gawin sa loob ng Club. club. Mm. Hindi ko na sabihin ko anong club. Okay. Pero kumbaga, meaning kahit ano... Wala kang paano kahit Wala ano? kang takot. Okay. Gets So, mo, pumasok ka ng club, wala kang takot kahit ano gawin mo, kahit may bouncers or kahit Okay. ano man meron. Tapos nung na si Duterte, siya na yung naging president. May mga raid na. May mga... Ang dami ng takot. May mga iba hindi nagkatago na nga, may mga hindi na lumalabas. Yun yung na-experience ko nun nung time na yun. Tapos, naabutan na rin talaga namin ni Allen nun eh. Yung talagang nagpa-party kami, biglang may... Nakakatakot, biglang may raid talaga. Papasukin bigla. Tama. Hindi naman raid. Kahit hindi naman raid, pero minsan may mga pupasok Hindi na raid police to Di ba check raid lang. Hindi, yung mga may time dadaan lang talaga sila. Oh, may times na Parang ganun. kala mo, check. check lang Parang talaga. check. Pero may times, most of the time, Kumbaga raid. nagpapatrol. Oo, Parang patrol. Pero may Patrol, mga more na, patrol. ang nakakatakot doon, may mga civilian na. Okay. Papadala sila. Disguise. Yung pala patrol. naka-disguise sila na. So, yung Duterte nga, nagtago yung mga alam mo na. Yung mga... Basta, Kumbaga, mga... Pakala natin, mga addict. Mga... Addict. Mga addict. Tama ba? Ayun ba? Yung mga addict. basta sinabi ko lang. Okay. Basta lang sinasabi ko lang. Justin, Grabe ka naman. Mga bangag. Ay, sorry. Hindi, basta, Baka may iba pang term. Baka Sige, ganda natin. Users. Ano ba? Bakit ba yung user? hindi, basta ang sinasabi ko lang, mas takot. Mas naging takot nung naging president na si Duterte. Tapos, ayun, mas naging maayos yung club nun. Parang ganun. Kasi, syempre, wala kumukunti away. Wala nang away pala. Okay.
Tapos hindi na lumalabas yung mga, minsan kasi di ba may mga power trip lang. Siyempre, Yung yung mga powerful na mga tao, may kaya influence ng nila, tao. yung mga walk-ins, kaya nila yun eh. Pagtripan eh. Pagkari, lasing lang sila or what. Pero yung parang term ni Duterte, parang nawala lahat. Parang kahit yung mga powerful na tao, mas takot siyempre, sobrang powerful Duterte, tsaka walang papakialam si Duterte. Na si President Duterte, parang wala siyang pakialam na kahit powerful ka, wala akong pakianin kita. Kumbaga, sisindakin kita. Oo. Dadakpin kita, ganun. Tapos, yung may mga, kaya si Dos din, sinabi, yung pinag-usapan namin yun isang araw kasi syempre, diba yung issue na about Duterte. Yung nangyayari ngayon. Ang sabi niya, parang pag lumalabas siya, takot siya kapag gabi. Alam mo yung feeling ngayon na o nung dati? nung time ni Duterte. Okay. Parang takot siya lumabas, takot siya sa police, ganun. Tago pala si Dos, Bakit siya natatakot? Bakit siya natatakot? Bakit siya natatakot? Hindi, wala lang. Kasi pwede kasi tahin ng gabi na, alam mo yung parang ganun. Parang may curfew in the day. Okay. Alam mo yun, lahat ng Pilipino nagkaroon ng takot. Nung time ni Digong. Duterte, Digong. Yun, mapapansin mo talaga. Tapos alam ko yung okay din sa ginawa niya is na-raise ata lahat ng mga police, yung mga salary nila. Madoble. Doble ba? Madoble. Lahat Yeah. doble. Yun yung mga gusto ko nangyari. Tsaka sa based on experience nga, mas naging maayos. Parang yung time na yun, parang di ka nga takot lumabas. Mas konti yung crime nung term niya. Tapos, ang cons naman dun nung di ko alam, yung may mga inosente doon na mamatay. Totoo ba yun? Nadadamay. Oo, na parang, nadadamay na. Dapat, ang sigurong take ko lang doon sana pala, mas inalam nila kung yan ba talaga yung drug lord. Yung pusher. Yung user, ganun. Pero kasi para sa akin, pag ni-ratio mo yung, pag walang takot, yung mga Filipino, yung mga drug lords, pag wala silang takot, mas maraming namamatay eh. Compare sa term niya na sobrang daming takot, mas konti yung mamamatay. Pero which is mali pa din na pinapatay niya. Kasi innocente. Pero kumbaga, sinasabi mo yung ratio na yung nagagawa ng victim. Nung pagiging strict niya. Oo. Kaya let's say, 10 namatay na victim na innocent. Let's say, palabasin natin innocent. Let's say, 3, 2, ganyan. Compare mo doon sa nagagawa ng mga addict talaga na nabibiktima nilang inosenteng tao na hindi naman talaga. Napagtitripan nila. Tingin ko mas marami. Or nagiging mas marami yung nagda-drugs or napapasamasamang landas dahil if hindi si Duterte yung presidente, hindi rin kasi, mahirap eh. Mahirap. Kaya mahirap nga, yun kasi sabi ko sobrang hirap maging leader kasi pag di mo naman tinakot, maaluwag naman. Pag tinakot mo naman, magkakamali ka kasi minsan makakapatay ka ng inosente. Makakadamage ka, makakadamage. Kaya hindi ako nag-president, bro. Kaya nag-burn pit ka. Pero ang hirap niya, mahirap talaga. Imposible perfect ka. Kahit sino kang leader, imposible. Wala. Siguro si Jason lang pag naging leader. Pambira. Feel ko swabe. Wala. Pero so far, at least yung experience mo, sasabi mo ngayon, yung experience mo in terms of Duterte tenure, yung tenure niya, yung term niya is maganda, positive. Positive yung experience mo. Kasi, for me kasi sa iba, di ba may mga nagre-reclam. Siyempre, pag ako naman yung namatayan ng pamilya, innocent, kaya may pinatay sa family ko na innocent, siyempre galit din ako. Yun din, tapos after, di ba sabi ko nga, party era ko yung ganun. Tapos after, di na ako lumabas siguro mga 2020, siyempre pandemic. Na-feel ko ulit na lumabas lately. Nung patapos na yung term niya, di ba? Tapos na term niya. Tapos na pala. Yes, parang yung bumalik yung so nakita mo yung difference from that era, that era na walang takot, Duterte era takot lahat. Ano mas naging worst tingin mo? Yung pre-Duterte o post-Duterte na ano yung mas wild? Same na same. Ay! Ano yung mas naging wild? Same wild. Same. Okay. So parang na-post lang talaga in 6 years. Na-post nung parang 6 years Duterte. Ingat tayo. Tapos balik sa normal. Yun yung okay na sa nangyari nung time na yun. So ngayon, kasi ngayon, di ba, ang nangyayari ngayon is, parang sinasabi mo, di ba, good yung experience mo. Ngayon,
sa nangyayari ngayon kay Duterte? Tingin mo, deserve ba niya? Or good. anong take mo dun sa nangyayari dun sa... Actually, di ko na rin alam yung nangyayari. Di wala talagang masyadong idea. Sabi, ano maiisip ko lang, as tao, as Filipino. Ikaw, as a Filipino, or dun sa knowledge mo, kung ano man maiisip ko lang, kunyari, wala pa akong alam sa mga nangyayari. Parang, kawawa naman, 8 years old na. Parang ganun lang. Pero, di ko kasi talaga alam yung mga masasamang ginawa niya. Kung alam nyo, mamaya, yun pwede nyo sabihin, tapos, sabihin ko yung take ko dun. Kasi di ko rin talaga alam yung mga nagawa. Inulit ko yung yun. Hindi narinig sa mic. Kasi yung first yun, hindi narinig sa mic. Ikaw, sino ba, alam mo ba yung mga nagawa niya kaya siya na ganyan? Ako kasi, based dun sa... Sige, para mag-gets lang din yung context. Kaya naman siya nadala dun sa ICC. Because of yung sasabi mo nga. Yung mga nadadami na nasente. Human rights. Something. Or against human. Something. Abubuto ko yung mismong kaso na sa kanya. Pero basta dun. Basta yun yung kaya siya dinala doon. Kasi ang inaano nga may mga inosenteng nadamay or may mga yung mga human rights na hindi na-serve. Pero ba't ngayon lang, no? Late. Then na-file na siya 8 years ago na. During his term, may nag-file kinasuhan na siya sa ICC. And then parang na-approve lang lately or something. Hindi kasi parang pag kinasuhan mo naman may process talaga. Hindi naman siya. Matagal, no? Hindi naman. Yes, di ba? Yung ABS. Process rin, no? 1 year. Kasi di ba parang ilang months or 1 year. Hindi agad. Hindi agad. Matagal. Kasi parang proseso talaga kailangan mo. Tsaka kailangan mo ebidensya para ma-turn down yung kung ano man yung dapat. Pero so far, kumbaga bilang Pilipino or bilang ngayon yung knowledge mo, yung sasabi mo nga, nakakaawa, no? 80 years old. Yun lang naman. Which totoo naman. Ako naman, agree ako sa na-film mo. Tsaka sa na-feel ng family niya. Pero yun nga kasi yung mga namatay kasi ng innocent. Hindi mo rin talaga pwedeng Siyempre, kailangan mo pagbayaran. Yun. Totoo. Yun naman. Oo. Yun lang rin sa akin. Like, parang kasi, yun lang sa take mo na matata. Kumbaga parang may violate ka ng law eh. So parang yun, wala eh. No choice. Kaya rin nga, experience mo, ikaw yung nawalan ng innocent. Ano pa yung galit? Pero kasi diba, lahat talaga may pros and cons. Pero kasi siyempre, di ba? Ako kaya gigets ko yung sinasabi mo na 80 years old. Kasi nasa culture natin Pilipino yun, di ba? Pag lolo't lola na. Nakakawa na. Oo, kasi parang tanda na yun, maghihintay. Tapos na yung ano niya. Pangit man yung term, maghihintay na ng bilang na, amin natin, di ba? Yun yung totoo. Maximum 20 years. Lang siya kung 80 siya ngayon, di ba? Or sabihin mo, sige, 40 years or more. Ayun yan, di ba? Really. Pero weak, di ba? Mahina na. Mahina na, hindi siya yung... Tsaka sabihin natin may lola tayo, di ba? Oo. May imagine mo, shit, lola ko, tapos ikukulong pa. Di ba? Parang, kaya gets ko yung feeling na, parang, shit, ano ba? Bakit? Tapos ang trial pa niya, sa ibang bansa, parang, kung as a Pilipino, parang, siyempre, parang ayaw mo naman ng ibang tao pa yung manghusga sa kanya. Yun lang din diba? yung take ko. Doon sana lang, pala doon yung dinner sa ibang bansa. Diba? Parang as Pilipino, tulong-tulong tayo. Bakit mo, di ba? Yun lang. Siguro tanong ko lang is, kunyari, tingin mo ba dapat bang si Duterte yung mapanish kahit alam mo naman natin yung pulis yung mga execute nung kunyari let's say nga di ba yung inosente para ba siya inosente daw di ba parang pero nanlaban kasi yun ang defend ng mga pulis nanlaban yung isang hinuhuli so syempre bilang instinct ng pulis or bilang protect yourself di ba so napatay nila or naunahan nila yung babaril sa kanila or yung sasakit sa kanila parang ganun. So, tingin mo ba dapat ba si Duterte tingin mo tama bang si Duterte yung mag-take ng responsibility or mag-suffer nung trial or yung mismong case na yon versus dun sa mga police mismo na nag-execute or yung gumawa, yung mismo pumatay dun sa mga innocent. Pero utos si Duterte nag-utos na hulihin niyo yan. Technically, ang sinasabi niya, pag lumaban sa'yo, patay mo. Ito naman Lumaban eh. Pero kunyari nga may warrant or kunyari ikaw, sabihin natin, hulihin ka ng pulis. Hulihin ka ng pulis. Kasi ang reason is ng babae. Matagal na nakukulong yan. Baka ikaw. Nakukulong kasi ibang bansa niya. Para lang mas mag-gets. Mag-sample tayo. Maganda yan. Hulihin ka ng pulis. Utos ni Duterte. May pwede ka talaga hulihin kasi inutos eh. Inutos may warrant ka or Tapos lumaban ka. Alam ko, pwede talaga, by law, di ba? Pwede talaga barilin or patayin for self-defense. Ako talaga, sa akin, hindi ko alam kung di naman ako lawyer or hindi naman ako. Technically, syempre, di ba, kung lumaban yung tao at papatayin ka na,
Self-defense, di ba? Self-defense. Kung talagang ganun. Kumbaga, basic na siguro yun. Parang di naman Kasi na diba siguro pag parang ihuli ka, arguable. Dapat Ayun surrender ka lang eh. Oo. Wala nang iba. Oo. Sa akin, basta lumaban, siguro talagang, lumaban na life-threatening sa police. Life-threatening dun sa police. Kasi ang police naman trained eh. Trained sila, alam nila yung kailan sila yung life-threatening talaga o yung lumalaban lang na hindi nagpapahuli. O kasi kunyari, sinuntok lang sila. Oh. Well, depende mo hindi patayin eh. Pero dagdag kaso nung nung Ano na yun, parang may kaso yun eh, pag nasaktan mo yung police officer habang hinuhuli ka, parang nakaso sa akin dati yun eh. Anong tawag dun sa... Pag pumalag ka. Sa otoridad, parang nila, basta something. Ko yun eh. Yun. Assault against an officer or something. Sana lang din yung emotion ng police. Wag yung biglang gano'n lang tapos baril agad. Wag naman. Sana dagdagan lang yung kaso. Ganun. Pero yun nga, tingin mo, ang take mo doon, dapat bang si Digong yung managot sa mga ginawa ng mga tao police. niya? Ang sa akin lang dapat siya yung... Hypothetical na naman. Or ano ba? O kung ano, tingin mo lang, sa opinion mo lang, anong tingin mo doon? Sa akin lang dapat... Who's responsible? Dapat siya managot. Kunyari, pinapahuli niya yung innocent. Innocente. Pero kunyari, yung talaga, yung may krimen, yung pinapahuli niya. Tapos, yun nga, ng laban na life threatening na sa officer, pwede naman self-defense yun eh. Let's say tumakas yung tumakbo lang yung hinuhuli. Natako, syempre. Kasi inosente ako eh. Initial response ng tao, reaction ng tao. Ay, tapos ba't ako hinuhuli? Tapos binaril ng police. Sino nga dapat managot nun? Sa tingin mo lang naman. Kasi ang hirap sagutin din naman yun. Ito. Sa tanong kaya tanong ko. Hindi pa rin si Duterte siguro. Tingin mo, hindi pa rin. Either yung police kasi napatay niya eh. Pwede kunyari barili mo sa paa or sa... Oo nga naman. Maraming ways eh, di ba? Maraming ways or... Well, syempre, hindi mo rin as police project mo yun eh. Hindi mo pwede patakasin din yun. So, yun lang. Syempre, pag bumabaril ka naman, hindi naman sureball eh. Baba. Sa ulong tinamaan. Pag sa ulo tinamaan, yun hindi. nga. Ang tutok niya sa paa. Yung buko. Baka naka-AK. Sa paa, pero sa ulo. Paangat yun eh. Ang hirap eh. Kasi tayong apat dito, di tayo... di tayo expert. Di tayo police, di tayo lawyer, di tayo Naka-AK pala. So, kailangan natin ng someone na alam talaga yung bylaw or yung... Nag-agree ako dyan. Pero ang hirap din, no? Ang hirap. Pero syempre, as Filipino, may mga opinions. Pwede tayo mag- Pero tingin mo lang, ikaw. Basta, police o si Duterte na lang, yung part lang na yun. Kunyari, ito Sino man makakasya. Para lang sa'yo. Police. Police. Kasi ang utos lang naman, hulihin nyo yan. Gets. Hulihin nyo lang yung may kaso. Ako rin eh, kasi kung titignan ko yun, kung yung sitwasyon kunyari ang sitwasyon, tumakbo yung suspect na ina-arrest ko. Kung ako pulis Suspect. Kasi diba, kung titignan mo, kung tumakbo siya, trained kasi ako as police eh. Diba? Parang trained tayo na at the maximum physically tolerance. Fit na kailangan ko mahabol, kailangan ko mabaril sa... diba? Yun, diba? Kumbaga, trained ka physically. Kumbaga, lahat na ng in-equip ka para maging competent sa trabaho mo. So ngayon, yung senaryo na yun, pinaghandaan mo na yun eh. Kumbaga, kasama sa senaryo na nagtitraining ka ng police. So dapat yun, alam mo din paano i-handle pag tumakbo nang hindi mo rin siya masak. Kasi ang motto nga ng police protect and to serve. Diba? Parang, so as in protection doon, hindi naman guilty yung person. Tsaka not necessarily guilty siya or, basta nakita mo lang eh. Inuhuli mo lang siya doon. So, sa akin yung part na yun, dapat yung police, alam mo yung trabaho mo. Kumbaga, incompetent ng police doon. Bilib nga rin ako sa police na mahaba yung pasensya. Ay, sobra. Siyempre may mga papalag. Tao din naman sila eh. Tao din naman sila. Tsaka, siyempre may isip pa rin nila na may power kami. Oo. Pwede kami bumari, pwede kami gumanyan. Kaya bilib na bilib ako sa haba yung pasensya. Totoo ako rin. Kasi tayo nga na hindi pulis eh. Sampaling ka nga lang, ano ba? Pag pulis pala talaga, may baril ka, pwede kang mag-self-defense. Kaya nga idol talaga sila kasi doon sila tinrain na yung emotions sila, control nila. Napipigilan nila yung sarili nila. Kahit pikon na. Idol yung mga ganyan. Sorry, kumakain. Napasarap. Ay. Napasarap. Ay, sorry. Kanino? Kanino? Ayoko. Sarap ng wine. Yun nga, yung sa time lang ni Duterte, parang kasi di ko sinasabing sobrang clean ako, pero may chance din kasi na ako ma-impluwensyahan pag ganun yung crowd, yung di ba? So,
maganda na parang nung time niya, hindi ka ma-influensyahan kasi takot lahat eh. Walang head eh. Tama. Kasi kaya hindi naman inintroduce sa'yo talaga. Paano mo malalaman? Paano mo, di ba? Wala kang idea eh. Bata tayo, grade school, high school tayo. Sabihin natin, nung grade school tayo, wala naman nag-influence at minum. Oo. Wala tayo magkakamali. Parang wala kang magagawang masama. Ano ba yung feeling na malasing? Pero parang yung time niya, yun yung pinaka-good sa nangyari is natakot lahat, takot lumabas. Kasi gano'n naman talaga yung rule. Parang pag 9 p.m., 10 p.m., dapat wala ka na sa labas. No, ideally, sa 80s or yung panahon dati, ganun. Kasi wala namang ilaw dati, syempre. Diba? Parang ganun. So, yun, mas konti yung crime. Kasi syempre, pag may influence din ng alcohol or drug, nag-iiba. may mga patayan, may mga suntukan. Kaya ang daming pwedeng mangyaring malala eh. Yun. Next kayo. All done. So, basta mo on short. Comments? Thanks, Bern. Okay na kami. Hindi pwedeng ako lang mababash. All good. All good. All good English. All good. Tapos na. Dapat daw, paano pa natin tatanong? Ano bang... What's your take on... What's your take? Sino ba next? Sige, Jace. Yung term ni Duterte, ano difference siguro sa iba? Or what's your take on it, bro? Sa nangyayari ngayon, anong take mo? And everything what's happening in this Actually, world. mas more on anong take mo nangyayari ngayon. Tama ba yun? Dahil sa... Basta sa akin, mas more on dun eh. Anong take mo dun? Take. Ba't nagtitake ka ba? Ngayon, bumalik. Ay, sorry. Tama ka nga. Okay ba yun? Tama eh. Tama. Pinurove ko lang yun. So, may video pa. Pwede natin labas. Ay, sorry. Maniwala talaga sila. Maniwala. Oo, maniwala talaga. Ikaw. Parang nag-agree naman ako kay Vern na nung panahon nga ni Digong, mas takot nga lahat. Parang mas careful yung mga tao, ganun. Kasi, kumbaga, parang may kita mo talaga sa news, maraming inuhuli, maraming, ganun nga, may mga napapatay pa nga, ganun. So, mas takot nga. Siguro, parang ayoko lang tumira siguro sa bansa na parang may takot ka. Kumbaga, takot ka sa police, takot ka. Parang dapat nga, di ba, yung police nandyan para ma-feel safe ka. Pero kung yung feeling mo pagka makita ka ng police takot. Parang naramdaman ni Dos. Kasi si Dos naman siguro, di naman siguro. Adik. Diba? Pero takot siya. Pero baka adik. Hindi ko rin alam. Kaya pala natakot. Kaya natatakot. Kasi yun yung parang panakot ng mga magulang dati sa mga bata. Di ba na? Hoy, pulis-uli ka. Mali pala yun. Ayun. Justin, ay sorry. Hindi ako yan. Pero tama si Jace. Pero sa mga movies din, di ba? Parang yung mga portrait sa Filipino movies, yung mga police solid na dumarating. Laging delay. Lagi wala tinatamaan. Never nakatama. Kumbaga walang kwenta yung mga police. Wala ang bag. Minsan sila pa yung kalaban talaga. Tama. Oo nga, no? Galing mo doon. Pero okay din naman na may takot. Pero parang ayoko lang din, like for me lang siguro, parang ayoko lang like, kunwari innocent ka naman, tapos matatakot ka. Parang may chance na mapagbintangan ka anytime. Ganun. Tapos yung sa ICC, wala pa akong masyadong Kasi from US ka eh. So, hindi. Ano siya, more on kay What's ICC? I'm USA. Kay Zelensky at saka kay Putin ang issue niya. Zelensky. Pero yung... very far. Very American. Very American. World problem, not the Philippine problem. What's Philippines? Where's Philippines? US citizen ba si Jace? I think so. I think so. That's the term. I think with the feet, di ba? Amboy, very with alo. Wala. With the wash jacket. I see you shooting the hoops in there. Dapat ganyan lang yung mga topic, hindi na yung mga... mahirap. Mahirap na yung topic na ito. Mahirap. Tama nga si Jason. Pero maganda. Yung sinabi niya yung safe. Kapangit niya rin na parang takot ka sa bansa. Pero maraming countries na mas malala pa, di ba? Yung sobrang takot ka talaga. Oo, marami. Marami. Like sa... North Korea, gano'n. Ano ba tawag sa ganong klase ng government? Dictator. Ano yun niya? Yung... Dictatorship. Communism yan. Communism. Tama. Communism yun. Yung tipong may isang head lang, yun lang yun. So siya na nasusunod. Hindi, pag martial law, di ba? Parang nakatakot.
Pag martial law, technically. Buti di na Isang sinabutan yun. Buti. Ako. Thank you, Lord. Buti na lang ako, hindi ko rin nabuti. Kasi, hindi ko magagawa yung hindi tayo nagpa-podcast siguro. Wala siguro Hindi pwede. Bawal siguro to. Pwede, as long as good. Tingin ko, as long as good sa government. Bawal ka. Tingin ko, alam ko. Ewan ko lang kung, baka mali din ako. Pero, tingin ko, any against the government. Mas may control na sila sa lahat. Oo, parang kinokontrol. Kaya nga nasara yung mga ibang new media ba yan? Media, gusto nila centralize. Kanila nga yung lahat ng gagaling yung information. Walang freedom, parang gano'n. Saan ka ba takot nun? Ay, sorry. Maliban sa Nung chicks. Duterte days. Maliban sa chicks. Hindi ka nakaka-chicks noon nung Duterte days. Wala. Kaya ayaw mo. Walang freedom. Anong era Jason ba yon? Nung mga 2015? Ay, Justin yan. Religious. Gusto ko si Jason Manggaling kasi syempre, baka mabash na ako sabihin si Jason sinisiraan ko, di ba? Baka may mag-comment. Ay, sorry. Wala, religious. Religious baller, workout, guy, Sheridan days. Pero di ba nakikita mo nga, sige, tanongin niyo si Buddy, tanongin natin. So, di ba nakita mo na parang... Wait lang, sorry. Sa ICC, wala kang comment. No comment. Wala pa. Makikinig muna ako sa inyo kung ano ba talaga yung nangyayari. Balikan natin yan. Hindi pa kasi ako... Mukhang yung titirahin ni Justin mamaya. Oo. Anong titirahin ko? Sino? Sino? Ano ba? Hindi talaga porket yung haircut na. Wala. Yung topic. Dos, pagtira, sino agad? Wala. Grabe. Parang ikaw, boldcast Mali. Pero at least nung experience mo kay Dikong, parang masasabi mo ba overall, for you, parang... Pero wala ka rin palang niro-root, di ka pro. Parang si Bern, di ka naman pro ka ba or neutral lang ganun. Neutral lang din. Hindi, sa totoo lang yung sa politics talaga di masyadong ini-involve pero ewan ko. Ano ba, Justin? Ba't mo kasi gusto topic to? Pero sa totoo lang wala talaga akong unless may bigay na lang, no? Pero never ka ba naging interesado sa politics? Gusto ko maintindihan. Hindi ka ba naging interesado ako sa pera ng politics para sana... That's nice. Kubra. Kubra naman na. Joke lang. Pero... Pero ako, yun talaga rin ako. Pero para sa akin yung politics kasi di ko talaga interested dyan. Bakit? Gusto ko maintindihan. Bakit? Wala. Parang feeling Di mo feel. Pag-uubusan ng oras no? Kasi parang daming energy mawawala no? Parang kunwari news lang buong araw, wala rin eh. Parang sa akin, kunwari baybayan mo lahat nangyayari ganun. Parang wala naman talagang, di naman talaga masosolve eh. Parang yung politics. Parang Isa-stress ka lang, no? Parang lahat naman ng bansa may dalawang side, ganun. Tapos, may problem. kahit saan ka magpunta doon. May right, may left, Pero ganun. siguro parang meron talaga ako nakitang like leader na parang sobrang lupit talaga na parang... Wala ka pa bang nakita? Wala ka pa ba in your lifetime or in your... or si ano pa lang, si Justin pala. Lagi sinisira ko. So, presidente. Baka ma-involve na ako sa ano. Lagi ka naman nanonood. Alam mo bakit? Justin Spee. Alam mo bakit? Mangungurop daw. Money involved Dapat may makuha tayo. May makuha tayo. White House podcast at White House. Ay, White House tuloy. Sorry. Malacanang. Sorry, nakala ko. White House. American guy. I thought also from America because of Jason. That's why you mentioned White House. That's why I mentioned White House, not Malacanang. It's Malacanang, bro. With the N, yeah. Malacanang. Yes, with the N, Pero wala ka ba man lang mga, kunyari, ideal leader? Kasi kung wala ka ba nakikita. Kayo na lang. Wala ka bang ideal leader? Parang, pag ganitong best traits president na, for you. Best traits ko na ganito leader. Ito na yung, susuporta na ako pag ganito. Or gusto mo kahit any fictional kings or ano. Kayo na lang, kayo muna. Mamaya. Balikan natin yun, no? Pero parang ako nga, kunyari, ako nga sinabi ko pag Vico Soto. Di ba? Parang ikaw siya kasi may sinasample na isang kasi nakita ko sa ideal. Pasig Taga-Pasig ako. Parang okay talaga. Binigay siya Tapos di siya tumatakbo agad ng president. Tagal-tagal pa tayo na, no? Di natin alam kay paring Vico. Naging parang... Guess ba natin si... Depende. Pero pag pumayag si Jason, ayun. Kay bro. Pero sana yung ayoko lang sa nangyayari. Kaya siguro si Buds na... Hirapan. Si Jason na ayaw na maging involved. Kasi may mga nag-aaway nga kasi. Yung... diba? Ganun talaga. May
kunyari, parang lang yung NBA May susupport ka na Team. yung gusto mong player. Tapos, yun, Hindi naman to the point na mag-FO tayo. mag-debate kayo, pero huwag kayo mag-aaway. Masaya pa. Pero ito kasi paano mag-i-scorean to? May napatay, may naligtas. Paano ka magpa-fantasy? Uy, na-draft ko si Digong ngayon kasi siya tatakbo for president. Dadala ng pizza, gano'n. I-draft ko si Bato, bago ang Senate to. Galing point guard to. Pero sana nga laging nga, huwag mag-aaway kasi kunyari, iba-iba talaga ng opinions eh. Iba-iba kang... Perspective. So, Jace, Ano lang, vote wisely na lang. Vote wisely. Oh, wow. I like it. Very few, very meaningful, ha? Vote wisely. Oh, yun na lang. Take over. Ako, gusto ko yung mga ganyan. I like it. Pero make sense din naman sa akin. Naintindihan ko yung point ni Jason na parang hindi ako nakikiram sa politics. Kasi parang feeling mo kasi waste ng energy talaga. Parang sa akin, na-imagine ko yung perspective mo. Parang, wala naman, hindi mo may tutulong sa akin yan eh. Hindi man ako yayaman kung magiging, kunyari, mag-share ako ng... Tunayin mo na okay to, di ba? Oo, parang, kunyari, paglaban ko, kunyari, si Digong nga, kunyari, or si Marcos, paglaban ko yun, ano ba mangyayari sa akin bukas? Di ba, parang wala rin naman... Pag nagkasakit ka, Oo, di naman sila bukas. Katukoy ko si Marcos, pwedeng pahiram ako pang bayad ng hospital bill. Di rin naman, di ba? Parang, sa akin, natingin ko, parang ganun ba yung, parang, nakikita ko parang ganun eh. Kaya ako parang, kung bakit ako hindi makikialam sa politics eh. Kung bakit ako hindi makiki-involve. Kasi parang, hindi mo nararamdaman yung mismong epekto sa sarili mo pag doon sa mga leaders na... Sa akin, ang pinakapagad na mangyari dyan, either mag-vote, vote ka kung sino yung tingin mo talagang okay, na leader. Tapos, kunyari, magsabi ka rin ng opinion mo, okay lang din naman. As Filipino, may responsibility ka rin talaga. Sabihin mo yun, pero huwag ka na makipag-debate. Parang ito lang yung opinion ko, siya gusto ko. Kasi ganito, ganyan. Kung may sumagot sa'yo, huwag mo napansinin. kasi di maiiwasan talaga pag ganyan eh. I agree with Jason din. Minsan kasi mahirap. You have to always... Iniisip ko nga rin na parang yung, kasi parang politics, parang nakikita ko, parang lahat, sa totoo, parang tayo na yung nag-aaway, alam mo yun. Tapos yung sa totoo lang sila tataas, pagkakaibigan naman. Yun. Malaking chance Malaking chance Parang ganun lang eh, di ba? Ganda ng sample mo na yan. Kasi maganda. yun naisip ko, tayo gusto lang nilang pag-away-awayin tayo para mag-divide tayo. Para mas madali tayo kontrolin, di ba? Parang ganun. Actually, parang ganyan yung nangyayari sa parang boxing. Kunyari, Jake Paul. Oo, mga ganun. Parang ganun lang din. Jake Paul, McGregor. Puta, away-away. Walang magkaibig. Totoo. Kasi tayo mga parang tatanga-tanga tayo, nag-aaway-away tayo. Puta, magkaibigan lang pala. Pinaglalaroan tayo ng mga to. Pinagtitripan lang pala tayo. Power trip. Pinapower trip. Pala lang ng pera. Makikita mo, mag-dinner pala sila. Magkaibigan pala. Yung mga anak nila. O ano. Kaya ka talaga bibitaw eh, no? Totoo, biglang ganun. Para sa news, ganun. Tapos may kita mo. Magkaibigan pala. Pero think ko kasi doon, yun kasi yung politics eh. Ang politics kasi more on, wala. Nagka-politics ka talaga eh. Parang, di mo siya todo kaibigan, pero pinopoliticize ko na, kakampi kita. Parang gano'n. Yun sa akin yun talaga in term ng politics. Professional lang tayo. Trabaho lang. Walang personal emotions involved. Gamitan, kumbaga. We're just gonna work together. Maggagamitin ko yung power. Gagamitin mo yung kumbaga power ko. Alam mo na yun, magkakaintindihan. Di ba? Kumbaga sa trabaho, di ba? Kunya relate na sa trabaho. Or sa mga kahit estudyante, sa mga teacher. Sisip-sip ka eh. Sa, politics yun eh. Para masaconsider as politics yun. Kahit sino sisip mo. Hindi, sumisip ka sa professor mo. Professor mo. Parang marunong ka lang makisama kahit ayaw mo naman ng trabaho niya. Kasi sabi mo, mas boss mo siya eh. Matalino to. Samahan ko nga to. Pero hindi mo siya kaibigan. Nakikisama ko. Pero yun yung part ng pagiging namumuliti ka tong taong tumarunong. Sa work, di ba? Ganun talaga, di ba? Sa lahat eh. Sa lahat actually, sa lahat. Kaya, showbiz pa siguro. Tingin ko sa lahat ng aspeto ng politics, di ba? Meron talaga. Mga kiss-ass. Oo, mga ganun. Politics yun, kasama sa buhay. Yun lang nakikita ko dun. Pero wala ka talaga masasabi sa ICC. Hindi ko nga ibig sabihin. He only knows USA. Nga pala. Hindi ko alam yan. Or US. Or AUS. Hindi nga niya kasi from USA. USA kasi hindi part ng ICC. Hindi siya part ng ICC. So, hindi niya alam. Tama ka nga naman. Hindi mo nga. Pero bro, kahit yung president mo at least may nababangkit ka about Duterte. Kahit si Biden ba si Trump yung binoto mo? Oo, sino ba? Ay, wala. Si Erap. Si Erap. Pero yan, balikan na. Gusto kong bigay si Buddy. Feeling ko meron pa. Pero magandang kasi nasabi niya. So, baka mas pa tayo.
So, kumbaga... Mamaya na. Sige, mamaya na. Ikaw na nga daw, Lin. Ikaw muna. Oo nga. Ikaw na save the best for last ba? Sige. Ako kasi, para sa akin, difference ng term, basta para sa akin, yung experience ko na lang muna sa term ni Duterte para mas madali. Mas madali kasing kapain yun. So, ako same lang. Let's say, before that, pro Duterte ka ba o anti-Duterte o wala ka doon? Same ako with Jason, wala. Kasi to be honest, sige, doon ko na muna simulan. Ayoko rin ma-involve sa politics kasi ayoko nga yung stress. Okay, yes. Ayoko yung parang, alam mo yung manonood ka na napakatagal na news or video about politics and about the government. Pero all it gives you is stress. Ako parang sanay kasi ako to do things or to spend my energy and time with things I can control. Pag things I can control, parang hindi ko... Siyempre, you wanna be aware with what's happening in the Philippines or in your country, in your government. Pero like, you spend less energy or time. Alam mo yung parang you get only the headlines. So, you won't look into further detail about it. Tapos, kasi yun nga, pag tinry ko rin naman na parang to get involved in it or to get into it. Pero all it gives me is stress. Yun nga, parang puro problema, tapos nag-aaway lang, ganun. So parang yun, hindi ko na in-involve rin sarili ko. Like, just like with Jason. Parang... But there was a time na parang, okay, parang medyo na ako dito Wala, din, tagal-tagal pa, like before pa talaga siguro ng mga ERAP days pa, like 2000. 2000 plus pa. Parang 1999 to 2000. Basta nung bata pa. Kasi nung tumanda ako, parang, alam mo yun, parang imbis na isipin ko na lang yung gobyerno or yung bansa natin, yung politics about our country, parang isipin ko na lang muna yung school, yung mga sariling problema ko na muna. Pero yun nga, alam ko, parang aware ako ng, kunyari, may mga kudeta, alam ko kung bakit may kudeta, mga ganun lang. Pero hindi ako talagang nagre-research tungkol doon. Tapos, yun nga rin, I don't wanna take sides kasi ang hirap din even though you wanna take sides, ayoko kasi may makaaway akong tao because may napili akong side. Alam mo yung parang mas iningat, alam mo yung parang sige, hindi na lang pipili para kaysa mawala tong, gusto ko alagaan talaga yung relationship ko sa isang tao. Lalo na kung gusto ko. Tapos, pero may mga willing kasi sirain yun dahil ayaw mo kasi yung government na gusto ko. Ayaw ko na siya. So, doon lang ako na-frustrate. Parang they get their personal relationships involved. So, yun. Ayaw ko rin talaga involved sa sarili ko. Tsaka yun, tama rin sinabi ni Allen. Parang, tsaka parang maisip mo, parang, di ba matter ba talaga yung voice natin? Di ba? Parang hindi naman maisip, parang di naman at tayo matter. Focus lang tayo sa sarili. Vote lang. Pili ka lang ng mga... Yun matter yun. Yung vote, ka ng mga... Oo. Pero siguro yung opinion siguro natin, tsaka kumbaga, chance na hindi mag-matter. Hindi naman nagmamatter. Kasi... Tsaka eto para sa akin, sorry, in my opinion lang. Parang may time kasi na-frustrate ako. Kunwari may nananalo senator na parang hindi deserve. Tapos parang mas may deserve ka. Tapos parang for you, kala mo parang landslide na sure win yung binote mo kasi alam mo ito smart, alam mo ito yung mga accomplishments. Tapos may feeling na, paano to nanalo? Diba? So parang imbes na ma-frustrate ako. Na-frustrate ako dun So parang next time, kung binote ko, hindi parang umangat or hindi parang napunta doon. Parang basta yung kunyari, yung ina-expect ko na sure win, hindi nangyari. Parang hindi ko na lang siya iniisip masyado or parang linilet ko lang kasi mas stress doon. Kasi talaga nababad trip ako pag nakikita ko talaga parang baliktad. Hindi ko talaga maintindihan minsan bakit yung mga feeling ko na hindi deserve yung mga nandun. Tapos, basta. Ako may tanong ko dyan. Gusto ko lang. Kasi maganda yung mga binabato mo. Maganda yung mga sinabi mo. Tingin mo ba because of, kasi di ba sabi mo napoprostrate ka dun sa mga, bakit yung alam mo may credential is hindi na nanalo? Tingin mo bakit anong reason kung bakit ganun yung nangyayari? Bakit ganun yung nangyayari? Bakit? Wala, feeling ko hindi siya kulang ng knowledge or anything. Nothing about it. It's all about fame. Kung sino mas sikat talaga, sino yun yung nagugustuhan ng tao. Or may time kasi na kahit hindi gusto ng tao, sorry pero ito kasi kilala ko ito na lang vote ko. Or mabait naman to Minsan ganun So, syempre, as a politician, you have to show talaga your best side. Wala nga naman papakita mo, barumbado ka. Diba? Pagpatatakbo ka sa politician. So, parang, for me, instead of looking at the best candidate na pinakamabait, wag mo isipin, wag mo yung tignan mo yung credentials niya, tignan mo yung mga possibilities, yung knowledge niya na pwede niyang gawin sa bansa. Wag ka tumingin sa bait. Kasi lahat yan, papakit niya sa'yo mabait.
Mas gusto ko pa ngayon parang kupal sa Sa labas. sa Surface, sa labas sa surface yung talaga nagpapakatotoo kaysa yung parang hello ganun or yung parang pa-PR lang. Pero yun nga rin yung isa ko gusto ko kay Duterte kasi pinapakita niya talaga nagmumura siya. Pero yung which is mali naman. Pero sobrang totoo niya lang. Sobrahan naman. Kasi siya president siya eh. Dapat parang iba rin yung image na papakita niya sana. Pero Kasi kasi may mga bata na nanonood. May mga bata. Siyempre, president natin Nagmumura nagsasabi. na. Pero yun lang, ang pinapakita lang doon is parang sobrang totoo niya. Wala siyang filter. Yun pala. Mali, pero Nagpakatotoo siya maganda. Nagpakatotoo siya. Authentic Dapat leader. binalance niya. Nanalo siya ng nagpakatotoo lang. Ganun. Pinapakita niya lang kung sino talaga siya. Ganun. Which is okay, di ba? Oo, Mas gusto mo yung ganun. So, yun lang. Pero tingin mo, anong dapat gawin ng mga may credential or may mga parang achievement yung team mong dapat Parang ang hirap eh. Parang kunwari, linalagay ko rin kasi sa... Mag-artista, di ba? Para sa akin, nilalagay ko rin yung situation ko sa kanila na parang tama. Kung ano magagawin nila para, kasi parang feeling ko, achievements ko okay na. I just need to get known. I just need people to see me. So, paano nga yun? Paano mo lalabanan ng isang kilala ng tao? Yeah. Diba? Ikaw magsa-start ka palang, same age kayo. Same kayo ng pinaglalabanan. So, wala na. Tapos siya rin magpapasikat, syempre. One step ahead na siya palagi. Pag yung Parang fame, Kobe no? lang yan eh. Fame versus, Ilang training na yan eh. Tapos ikaw, sa start ka pa lang, wala na. So, sobrang hirap. So, para sa akin, challenging. oo. Kaya ako naman, ang take ko doon, feeling ko lang is, that's our responsibility natin yun as yung mga voters na nag-aalam nung which is think ko, yun yung part na, so, yun, parang common naman na, parang di ba, sasabi nga natin, ayaw natin mag-share about politics sa ibang tao kasi nga, we feel na nakaka-stress, di ba? Think ko, isa din sa responsibility natin dapat, i-share mo yung tingin mong tama. Yung sabi nga, share mo na opinion, pero huwag ka na siguro makipag-away to the point na... what if nga, nag-share ka, tapos may tendency kayo mag-away. So, kunyari di siya nag-agree. Ayoko na kausapin to. Minad niya. So, parang ikaw, iwas ka na lang. Ano ba tingin mo? Sige. Ako kasi, simple lang yun eh. Parang, alam mo sino ba, pipiliin mo yung sinong kakalabanin mo. Or yung sasagutin mo. Huwag ka makipag-dubas yung alam mong, wala. Ay, lalaban to. I mean, or nonsense, yung argument niya. Parang for you is nonsense. Huwag mo na ipilit. Huwag mo na, ba't parang, hindi mo naman kailangan. Kasi mag-aaway lang kami. Kasi wala namang mananalo. Pero, kasi ako, naniniwala ko yung, alam mo yung tao na, kaya mong isway, or kaya mong bigyan ng information, may mali lang itong hindi naiintindihan. Or alam mo rin yung tao na, ay, wala na talaga to. Lock in to, kasi fanatic to. Fanatic. Fanatic to. Wala, sarado na to. Fame lang talaga ang alam. Ito lang yung surface ng alam niya. So, yun yung tipong parang, huwag mo nang debatihin. Parang, Pero ito, bro, nonsense. Minus mine na yan. Okay na yan. Huwag mo na isilit. Sorry, sa'yo na yan. Huwag na lang natin open yung topic about it. Pwedeng, di ba? kunyari inaway ka niya kasi pro ganito ka or nasabi mo yung opinion mo, hindi siya totoong kaibigan mo. Diba? Sinabi mo lang naman yung opinion diba? mo. Tapos aawayin ka niya, parang okay na pala ma-FO kayo kung ganun. Oo. Kasi kung ganun pala tingin niya sa friendship natin na napakababaw, na dahil lang sa politics, mag-FO tayo. Which is saan kasi, yun ang nagiging sakit dahil nahalo ng emotions. Yun yung masakit na katotohanan. Kasi totoo naman, pag ikaw naman, alam mo kasi yung tama. Kasi yun ang nagiging problema eh. Side ni left at saka ni right, alam nila yung tama. Feeling nila sila yung tama. Hindi na nila alam na ayaw na magpa-correct. Which is, hindi nagiging inclusive. Sarado ka na rin, bro. So, para sa'yo, parehas may tama? Oo, lagi naman siya case to case eh. Hindi naman siya laging... Walang... Oo, parang hindi sinabi, ito yung A lang yung tama. Parang ganun. Pag lagi siyang... Every time, lagi kang may choices yan. Hindi laging yun yung tama. Parang, pagpatay, di ba? Sige, simple lang. Pag pinatay, murder, di ba? Bakit may self-defense na tinatawag? So, di ba, hindi porke pinatay ko yung tao na yun, mamamatay tao ko. Kasi, kung self-defense. Ako yung unang sinaksak eh. Hindi ako namatay. Sinaksak ko siya, namatay. Di ba? Not necessary. Mahirap, di ba? Yun lang yung pero tama, balikan ko lang rin yung sinabi ni Vern na tama, may hirap maging leader. I don't wanna put religion into it, pero si Jesus nga, sobrang nahirapan maging leader, pinako siya sa krus. No, di ba? Totoo yun. So, isipin mo, son of God. Na-crucify pa, no? Nahirapan no sila Moses, di ba? Nahirapan may mga ibang di nakikinig sa, baliw ba to? Tapos yung, split niya lang yung Red Sea or Sea. Yung Red Sea. Inahati. Naniwala na. Kailangan may ganun. So, yun. Anyway, going back to Vern said, what Vern said, yun nga, mahirap talaga mag-lead. Kaya walang perfect. Kaya kung may tingin kang tama, may nakikita silang mali sa leader mo, okay lang, accept mo, acknowledge mo, or pag-isipan mo,
Huwag mo kasi isipin na parang may sinasabi siyang mali dahil gusto ka lang niyang tirahin or asahin. Oo, wag. Baka mali mo, may nakikita lang siyang mali talaga sa leader mo. Pero gets ko naman kasi yung iba din, kaya naman nasasaktan. Kasi sobrang invested sila dun sa tao na hindi, ito na yung the only hope. This is the only hope. Oh, minsan may ganun, sobrang passionate sa leader passionate nila. ka. O, tsaka, or baka may nagawa maganda sa kanila lang. Oo, exactly. Same yun. Oo. Kung ikaw yung sa kabilang side, intindihin mo rin kung saan nanggagaling yung kausap mo. Kasi kung let's say, yung kausap mo talaga, puti natulungan talaga sa Duterte or natulungan What sa ni if yung Bongo? nakausap mo, yung pulis na na-raise, tapos napaaral na patapos niya yung anak diba? niya So, dahil dun sa race lang. Yun nga sabi, choose your battles. Hanapin mo yung tipong, kasi katulad niya nun, kung nagbe-benefit talaga sa pamilya niya yung partidong yun, o yung side ng kabila, o kung kabila ka man, ayaw mo na, di ba? Parang, Kasi yun yung sumuporta sa kanya nung nangailangan siya eh. which is, nakinabang. Kahit naman kung ako naman nakinabang talaga, ba't ka naman aalis, di ba? Ba't ka naman magiging kokontra pa sa kanya, di ba? Yun lang naman yung take ko dun. Pero ikaw, so parang sinasabi mo ngayon, yung kaya ka umaayaw sa politics kasi yun nga yung stress. Yung Oo, frustrating na parang. Alam mo yun, dami ko na nasistress sa buhay. Ayoko na. Dagdag pa to, no? Dagdag pa yun. Makes sense. So parang, yun na lang. So, So yung term ni Duterte yan, yung term ni Duterte. Balik natin yung topic. Yung term ni Duterte, may naramdaman ka bang difference from the previous same. administration? Actually, kasi kasama ko si Vern naman lumabas-labas doon. So ma-wild yan. So, wild talaga. Wild ka nun. Yeah. I don't wanna deny. I don't wanna Kasi deny. I don't wanna deny yung everything. mga nag-ano na ba? Core naman ah. O nakita rin kita dun eh. I don't wanna Art ka deny nun, anything or... So yun. Wild ako noon. Okay. And So yun nga, nag-pause ka? Same rin kay Vern nga na ganun. Na same experience halos. So yun, nag-pause? Kasi kung nag-wild ka before, katulad sa sabi ni Vern na parang yung mga wild happenings that time. Hindi, pero natigil kasi yung wild happenings ko nung nakulong ako. After nun, parang ayoko na rin lumabas. Parang pag nakulong ka kasi, parang feeling mo na parang sa loob ka na lang sa bahay ka na lang kaysa pag lumabas ka, baka may magawa ka pa mali. Hindi naman sa loob ng kulungan pala, sa loob ng bahay ka na lang, sorry. Kasi pag every time na lumalabas ka ng bahay, baka may magawa ka pang, alam mo yung violation. Alam mo yung kahit jaywalking, parang medyo trauma ka muna nun na, shit, baka mahuli-uli ako. Kaya linawin ko yung nakulong ka. So after nun, ayoko na muna. Linawin ko yung nakulong ka. Nakulong ka dahil dun ba sa mga action nung kay Duterte? Ay, hindi. Sa iba. Okay, lilinin ako lang kasi baka mamaya tsaka hindi Duterte days yun. Okay, Hindi Duterte days yun. Okay. 2000, kailan yun? 18 ba? Duterte days din, 2018. Pero hindi naman related doon sa mga... 80, yeah. Sa mga issues ni Duterte dati. Hindi. Suntukan. Kumbaga Bar fight. Okay. May violence ka talaga nagawa. Nanalo. Hindi na... Absuelto. Oo, Acquitted. parang Na-areglo. okay naman yung kaso o Na-areglo. na-areglo namin nung... Kasi away pinata. Okay, gets. At least hindi yung related dun sa mga kunyari. Wala. Hindi naman. Hindi naman. So yun. So anyway, going back, doon pa lang na-post na ako. And then after nun, parang hindi ko na rin masyado trip talaga lumabas eh. Parang gusto ko na lumabas. Kunwari yung closest yung kasama. Kunyari kayo, lalabas tayo. Kayo na lang kasama ko. Sobrang pipiliin mo na lang yung, parang kumbaga, you choose your battles. Pipili ka na ng mga, ay puta, ngayon, sige, pwede ako magpakalasing kasi kompleto ka. Naglalabas si Jason. Sige, sama ako. Ay, si Justin, tangin na free sword. Ay, si Vern na ano? Oo. So, samahan ko lang sandali. Oo, di ba? Ay, si Dos, yung Dos, headlock. Ay, sorry. Saan? Ay, ayoko nang magaling ko saan yan. Basta somewhere Manila, okay. So yun, minsan na lang ako lumabas nun. Yun lang. Yun lang yung nakikita ko namang difference nung Pero time same na different. same lang. Kumbaga magandang during that time sa experience mo. Alam mo yung parang sa bar. Kasi parang for me kasi parang gusto ko pa rin yung may boundaries or may limitation. Ayoko yung parang harap-harapan naman ginagawa yung mga kaloko. Gusto ko yung parang medyo alam mo yung parang wag naman yung harap-harapan. Nagtatago. Di, alam ko naman lahat kasi. Di, alam ko naman kasi hindi mapipigilan yun. So parang tago. Kumbaga maging, ang tawag sa ganun, low-key or term pa dun yung parang, wag bulgara. bulgara. Delikadesa, gano'n. Parang ganun. Basta parang, ewan ko. Parang more on yung sinasabi mo isa. Term mo? Wag bulgara. Magbulgara. So, yun wag mo lang. namang obvious. Pero anong take mo sa ICC sa nangyari? Kasi Hindi ko rin alam. Alam ko lang talaga lumipat siya ng bansa.
INC. INC. Oh, baka INC yung alam ko. INC, well. International Criminal Court. ICC pala, sorry. UCC yata. Alam ko yung may Kape. salpikaw. Oo, with garlic rice. No? Masarap Tapos siya. kakape ka. Pricey din nun. Pricey rin yun. Pricey. Pagkain ko, tingin ko ng meal lang to. Wait lang. Si Justin lang makasagot ng ICC, ah. Hindi ko rin masyadong alam. Malap. Malabo yan. Alam mo yan. Oo. So, yun. Ikaw na. Para masagot na yung ICC. Oo. Para makakomment kami about ICC. What's your rating? 1 to 10. Duterte administration. 1 to 1 to 10. 10. Ano, sige, rate mo. 1 to 10. Ay, grabe. Duterte administration. Muna ka. Term niya? Oo, ito. Oo, ito muna. Tama. Yung review mo. 10 is the highest. 10 is the highest. 0 is the worst. Oo, 0 is the worst. Yung parang shop talaga. Ay, pass talaga. Yun nga kasi ang hirap eh. Kasi nung una, okay ako sa kanya eh. Tapos yun, ano kasi ako yung nakikinig ako. Hindi ako yung nakikipag-debate. Ganyan. So nakikinig ako na parang, ito pala yung nagawa niya rin. Kaya rin pala maraming galit. So, 10. So, it's 10, it's 9.5. 11. Siguro 6 ako. 6. Kasi, Wow, Pasado pa rin yan. bigay ko yung reason kasi nga, 6, based on experience, umokay nung term niya compare sa iba. Sa iba ko na experience. Tapos kung bakit 6, kung bakit mas mababa. Dapat kung hindi ko kasi nalaman yung mga ginawa niya mali, mga 8. Kasi 6 kasi, yun nga, may nagsabi sa akin na may namamatay na innocent. Inisip ko, nilagay ko yung Sarili mo. Puta, paano pag kapamilya ko yun or kaibigan ko yun na Nadamay lang. pinatay tas innocent, parang... Pero yun nga, pinagsasabi rin kasi na hindi niya kasalanan. Ay, nasa ang Pero hirap. kung opinion mo naman yung Oo, 6 lang. six, For six. you, is 6. Sinisave yung sarili. Justin muna. Justin. Ikaw na nga, 8. Nauna ako nagsalita Ako eh. nagtanong Wala, Interviewer ba to? wala, wala. Lugi. Nagtanong lang. Okay na ako na. lang, isang tanong, isang sagot. 1 to 10, wala ka na any to explain. Hindi kasi tapos na kayo ng-term eh. Gusto ko lang marinig kung 1 to 10. 1 to 10 ka muna. ikaw. Kayo mo, pag ano, Justin mo. Oh, sige ako 5. Oh. Straight 5. Ano? 6. 6. Okay. Ako rin say mo kay Justin 5. Pero yun nga, dagdag ko lang rin kasi sa example, parang 5. 5 kasi, may mas mababa, may mas mataas kasi 5 para sa akin. Ang hirap rin maging leader during the pandemic. Oh, I give the perks to him. Ako din, bibigay ko yung credit yun. Oo. Kahit, yun nga, sobrang hirap. Tapos, ewan ko, kasi para for me, na-improve yung Skyway. Okay. Time niya ba yun? So parang yun, natuwa naman ako doon. Sige, pero bigyan ko ng context ng Skyway. Yung Skyway kasi marami yan. Nag-start yung Skyway panahon ni Pinoy. Pero inaugural siya kay panahon ni Duterte. Para lang, just to give you credit. Cancel na pala yun. Sige, Pero hindi, balik pero tayo kasama yun sa build program. Grabe. Kumbaga, lahat ng ibang different... Kasi I felt it nung panahon ni Duterte sa kala ko. Hindi, kasi doon yung output. Doon yung output. Pero Hindi they pala plan it. kay Pinoy. Actually, panahon pa nga ni Marcos yung mga Skyway na yan eh. Tapos, eto, so yun, basta cancel na lang muna. Hindi, pero yun sa tuloy yun. Skyway. Kumbaga, De, pero pero yung- ako doon kasi tinuloy naman niya yung Oo. kung ano yung plano. In-execute niya yung tingin yung tamang plano. So, yun. Anyway, perks to him, yun nga, hirap maging leader during the pandemic. Tapos, yung sa akin naman kasi, yun nga, yung may nadadamay na inosente kasi, as a leader kasi, dapat responsibility niya rin yun na parang, kasi sabihin natin na baka may nagbayad sa police para siraan yung pangalan niya o ano. Dapat you should take control talaga na wala, ikaw yung leader during that time. So parang, kawawa naman kung may namapatay kang inosente. Sige, parusa mo yung police, ikaw na bahala. Tanggalan mo ng posisyon, trabaho. Or ano. Kasi syempre, pumatay ka ng inosente. Hindi naman yung order ko. Pero ba't di ko sure kung may mga nangyayari bang ganun or hindi. Kasi parang tuloy-tuloy eh. Di ba? Hindi naman natitigil. Parang, pwede kasi yung kunyari, na-warningan na siya ng first to 3 times na parang, may mga namamatay ng inosente, sir. Parang gano'n. Or something na update sa kanya. So parang gawa na rin siya ng resolution or na parang adjust niya yung sinasabi niya sa mga police or something na mas maging firm siya na, o sige, wag kayo pag may nadamay uling inosente, ganun, matatanggalan kayo ng work or something, or babaan niya yung sentence na pumatay lang kayo ng mga pusher, wag yung mga Inosente. or inosente, ganun. Alala niyo yung sinabi, yung kinakwento mo sa akin, Pads. Parang bumalik ka. Hindi. Nabahan ako na yan. Pag yung term ka ni Duterte, yung mga parang nawawalang sabongero, mangyayari kaya yun. Di ko alam. Kung mangyayari kung hindi si Duterte yung presidente. Di ba hindi na siya yung presidente nun? Siya pa ba yun? Yung mga nawalang sabongero, Hindi na. may mga namamatay. Hindi ko siya pa eh. Transition year. Siya pa ba yun? Transition year.
So mangyayari pa rin talaga. So hindi rin pala ganun ka-safe rin talaga. Iba naman kasi scenario yun, buddy. Ibang scenario. Tsaka what's sabong? Di ba mga mawawala sa bungay? Meron ba? Hindi kasi may mga news, may news eh. Ako, nawala yung pera ko. Pera ko. Pero, Nakita ko yung news na yun sa Oo. TikTok na may mga nawawala sa mga. feeling ko baka mangyari kahit hindi si Siya or Duterte hindi. o siya o hindi. Kasi ibang case din naman. Hindi siya yung parang war on drugs. More on ano siya eh. War on gambling. Hindi kala ko kasi nung Tsaka may sariling ano yun, no, problema. Oh, ibang Siguro. May ibang problema. problema yun. kala ko kasi nung term niya talaga walang mga ganun yung mga yung yung mga crime, yung mga murder. I Yung mean, mga mas biglang- kumonti. Oo. Hindi ko naman parang never ata magiging zero. Pero mas Never. lessen lang. Mas Eh, lesson. pag may laban si Pacquiao, 0. Ay, yun lang pala. Tama. Zero crime Dapat rate in one day. Dapat Totoo si yun. Pacquiao, dapat si Pacquiao Pacquiao na lang talaga wala. dapat presidente. Yun talaga the best. Siya ba binoto Zero mo? crime. Ay, sorry. Sana nga. Zero crime yan. Zero crime. Sino ba binoto mo? Wala. Hindi ka bumoto. Botante. Ay, grabe. Wala. Hindi ka Pilipino ba? Amerikano nga. ano. He's American. Hindi ka bumoto. Bakit pumoto pa kayo? Saan ka ba? Basta. LA ka ba? LA? LA or Vegas? Bulacan. Bulukan daw, sabi ni Ay, Toto. grabe, Sabi ni Dos, grabe. Bulacan daw. Yabang mo. Ay, grabe. Kabitake. Kabitake. Pero I think ko ibang senaryo yata yun, Brent. Pero think ko, baka mangyari pa rin. Either si Duterte o si ano yung iba yung presidente. Kung sino. Ako? Mangyayari. Kasi dapat tayo pinakatakot talaga gumawa ng ganun kay Lord eh. Oo, kasi Gawa pa rin bawal. natin lahat Oo. ng kasalanan eh. Tsaka, iba kasi sugal talaga eh. Hindi mo alam kung saan ka dadali ng sugal. Ibang Ikaw laro. na. Ibang Hindi laro. natin pahabain. Ano ba? Ikaw na. Ayaw ka na ba? Tapos na. Okay na yung... Okay. Comments? Comments? Ikaw na. Sige. Sino ba? Ikaw ba? Yan. Ikaw lang makakasagot sa amin sa ICC eh. Hindi, sige. Pag-stick lang ako dun sa... Eh, number 1. Maka Duterte ba? Ayun mo na. Ano? 1, 2, 3. Sige. Sige, kung maka-Duterte ba ako, hindi. Think ko hindi ako maka-Duterte. Hindi ako maka-Duterte. Pero, Pero, hindi ka maka-Duterte. Okay. pero, during 2016 election, naging option ko talaga siya. Siya yung parang, siya yung option ko until the election day or voting day. Nag-switch lang ako on the spot ng election. Bakit? Mismo yung sinishade ko na, shit, eto na. Why the big switch? Why the big switch? Nabigyan ng 500. Napulungan Hindi, ako nababutan sila. ng 500. Nabigyan. Bribe. Paglabas ko kasi may nag-abot sa 1,000 sa akin. 500, okay. Ayan. Finish mo. Finish mo. Hindi ko na mapangalanan kasi wala tagang kwenta yun. Ay, totoo. Wala Eh, talaga. nagsisi ka pala. Hindi man ako nagsisi. Kumbaga, okay na rin, mas okay na ako hindi pala siya nanalo siguro. So, dapat si Duterte yung shade mo. Oo, dapat siya talaga. Pero, hindi ko rin siya sinisi. So, parang hindi man ako nanghihinayang. Mari ba naming Wait, sorry. bakit Mari ba naming malaman bakit nagbago ang iyong isip? Oh, yun nga eh. Nung mga Nung huling time na yun na. nung mga huling minuto nung ikay Clutch pala, mag-iitim clutch. na. Oo, Oo. clutch yun. Nung mga Ayun na. yung mga huling oras na iitiman mo na ang bilog. Oo. Ano yung nagbago sa iyong isipan? Tagalog na Tagalog. Tagalog tayo ngayon. Sige. Kasi ito'y about sa boto mo. Ay mo yung about, hindi na Tagalog. Hindi kasi ito nga, naniniwala kasi ako dun sa high reward, high risk. Iris reward. High risk, high reward pala. Sorry. High reward. High High reward. High risk, high reward. High risk, high reward. Noong time na yon kasi parang ganun yung take ko kay Duterte. So, pag sumugal ako sa kanya, feeling ko ang ganda ng tinataya ko. Maganda yung pwede maging reward. May chance. May chance na maging ganun yung reward. Ruleta. Pero kumbaga, Ano ulit? nag-stick ako dun sa fundamentals ko na hindi ako yung ganun type of investor or yung type ng botante. Conservative. Medyo nag-conservative talaga po. Ayoko isugal. Sabi ko, ayoko isugal. Kahit isang boto lang to, ayoko. Pero tama kasi pinaka... Kasi, Risky nga. obvious naman din, that time, sobrang state na yung fact na papatay ako kung papatay ako. Lahat na nilatag yan eh. Kaya kumbaga, gusto ko, positive yun ang negative din sa akin. Positive kasi, ayan kumbaga sinasabi niya na yung gagawin, which is maganda yung, kung iisipin ko, maganda talaga yung magiging Ay, resulta. oo nga. Kasi parang mas nakakatakot yung Hindi siya sabi. Exactly. Exactly. Which is yun yung naging, for the past administration before Duterte, ganun yung takbo ng politics. Kaya sabi ko, Babaitan, Oo. pagandahan ng pabanguhan ng pangalan. papaganda ng promises, hindi na mangyayari. So parang sabi ko, something different. Bago ang taste talaga. Mahilig pa naman si Jason sa mabango. Oo, yung Mabango pangalan Mabangong pangalan. Na leader, Oo, na leader. Ayaw niya yung mga dudumi. Oo, mababango. Ang bango na bulaklak. Ay, sorry. Sorry. Di, kasi bumalik ka dito.
Nahulog. Okay. So, Nahulog tayo. Hindi kasi tsaka, sige, kasi kung maka-Duterte ba hindi, di ba? Ako hindi, sasabi ko hindi. Pero I state na I almost vote for him. Nag-switch na ako in the last minute kasi nga yun doon sa high risk, high reward. And dun sa, kung sasagutin ko namin next question, para papisin natin naman tayo. Oo. Difference ng term ni Duterte, kung meron ba sa different iba. compare sa amin na. Sabi ko meron. Sobrang, sa akin masabi ko sobrang laki ng diferensya. Yun yung facts doon. Sobrang laki ng diferensya. May positive at may negative. Isa sa akin sa positive like what you mentioned yung drugs. War on drugs. War on drugs. Yan. Positive. You liked it. I like it because the concept na nakikipaggera ka para mawala yung drug. Clean. Fear na yung tao. Yan. Gusto ko yung konsepto na yan. Pero how it executed, how implemented, doon ako medyo... Yan. Alanganin. Doon ako nag-shake it up. Ang ganda nga. Tama naman. Kung ikaw si Duterte, paano mo i-execute? Ako kasi kung Ginawa ko presidente sige, kasi dati Pero maganda. Good maganda kasi to be honest, yun yung, Gusto mo talaga, ha? Execution din. kasi totoo naman. Kaya nga, di ko kaya maging leader. Ginawa mong presidente. Kasi nga, Sweldohan mo muna siya ng Sweldohan mo muna daw. kaya hindi ko magawang presidente dahil napakahirap na trabaho. Sorry ba, sinorder mo? Ikaw yung pinauli sa'yo niya talaga naisip na pag ikaw Paano mo i-execute yun pag ikaw yan? Actually, Execute. Yung gusto mong pag-execute sige. execution din. Baka matay na Ako na lang. Execute me. hindi kasi totoo naman, di ba? Ang hirap kasi maging presidente. Kasi marami akong hindi alam kung bakit ganun naging decision making ni Duterte. Marami ka kasing ipa-factor in eh. Kasi totoo naman, madaling sabihin na patay mo na yung addict, pero in the grounds, hindi mo alam kung ano nangyayari. Hindi mo naman alam na yung addict, ay yung isa hindi mo pala addict, kasama lang. Kanya tayo babarkada, ikaw yung addict, ako hindi. Nadamay eh. Or yung malala doon, ikaw yung namatay, ako buhay. Oo, ikaw yung Kaibigan lang kayo. Kaibigan lang. Tsaka sigurado ko, Ikaw pa yung, huwag ka na mag-drugs. Bang! Paano? Kambal, no? Kambal. Kamukha lang, o, di ba? Wala. Di ba? Wala. Kamukha. Mga naisip. Pero, yun. Yung baga, naniniwala kasi ako, maraming kinonsider yung presidente. Lagi naman yan, hindi yan, naniniwala kasi ako, iba yung way of thinking ng isang ordinary citizen, isang empleyado, isang estudyante. Versus dun sa nag-lead, like teacher, boss, manager, or dun sa presidente. Boss. Or mga businessman. Iba kasi sila mag-isip. Ito lang intindi ko ang tayo individual, iniisip lang natin in this surface. Itong pakarinig natin. Kung makakatulong, makakain ba ako, mabubusog pa ako dito. Ang thinking kasi ng mga higher position or leads is for Everyone. Meron silang binabalance na, kasi wala ka naman perfecto, walang 100% na, walang 100% or concrete plan. Laging merong madadamage ka, kumbaga. Madadamay. Kumbaga, yun yung mga nire-raise ng bawat leaders or bawat presidente. Siguro, kaya sabi ko, naiintindihan ko yung sitwasyon na sasabi nga ng iba dun sa collateral damage dun sa mga namatay na innocent. Which is, Parang si Thanos. kumbaga, Thanos ka pala. Lahat eh. kasi kung ito kung teknikalan, war on drugs. Sa war, lagi may collateral damage. Kaya nga yun ang term niya eh. Yun War. Siya sabi naman, war on drugs. So, lagi may collateral damage. Which is sasabi nga ni Vern Kine, yung may ratio. Di ba na parang, naging benefit naman. Which is sinasabi ng lahat naman. Yun naman din sinasabi ni Duterte until today. Kaya nga siya napunta sa ICC. Napunta yung kaso na yun sa ICC. Kasi nga, sabi niya, parang protektahan yung anak niyo eh. O yung pamangkin mo, yung lahat ng mas bata sa iyo. Kasi nga, lilinis ko nga yung droga. Which is, yun yung nagpahirap bilang presidente. Yun yung nagpapahirap para sa akin na parang, paano ko matatama yung drug on wars? War on drugs. War on drugs. Nabubula lang. Si Yoda, bro. Binabalik na. Nababaltad ko na eh. Yung mga war on drugs. Nang walang damage, na walang So, Mahirap, diba? Mahirap. Oo. Siguro isipin na lang natin siya yung nag-sacrifice para sa future For the betterment of the country. Yeah, parang ganun yun na yung pinaportray niya ngayon. Yun yung nakikita kong portray. Parang sasabi naman niya napaka-vocal niya kung papanood mo lahat ng speech niya. Sabi, puto tayo ICC. So be it.
I rather jail, sabi niya. Sabi naman niya yun. Actually, no? Sabi naman yun. He's willing to die, Oo, sacrifice everything. sabi Basta niya. yung feeling niyang okay para sa bansa, gagawin niya. Which is, yun yung sa akin na parang, nung time ko na yun, hindi kasi ganun yung type of leadership na hinahanap ko. Kaya sabi ko, in terms of execution-wise, okay, Medyo lang. gusto ko yung concept na talaga ng war on drugs. Sobrang, never ako magiging against doon. Kasi, like, yun na, may experience yun na, kaya na mismo kayo, first time yun na experience, narinig ko pa sa inyo. So, laking benefit yun. Pero yun nga, yung execution na madamay talaga yung ibang tao, mahirap. Kasi kaya nga, sabi nila, may due process. Which is yun nawala doon sa mga taong nadamay. And I think, isa rin to sa nagiging issue doon sa ICC na ngayon, kasi nawala yung rights to Duterte nung ina-arrest siya. Kaya nga sabi ko, kaya nga ang take ko doon sa situation nila, to be honest. Siguro, goods ako nung nandun na siya. Okay. Kasi may kaso wala tayong magagawa. Yun na yun. Pero yung during the process ng paano siya na-arrest, may mga loophole or may mga lapses. Okay. Though, sinasabi na ibang attorney, wala. Pero sinasabi na ibang attorney, meron. Pero still, yun yung mga long, mahabang usapan na ng mga... Wala naman po, patay sa bote. Like, kumbaga mahabang usapan na yan ng mga abogado. Na matatalino ng mga experts. Kumbaga tayo, mema lang tayo dito mema lang. Tama kayo. Tama kayo, kami mali. yan, tama. Do what works for you. Do what's work for you. Kasi, sige, bibigyan ako ng tingkong alam ko na kung bakit. Actually, ko naman, paano ba nalaman? Ewan ko ba't ko idea, ba't ko nalaman. Kasi merong sa room of statue. Yung technical na. Huwag niya. Sige, dito No, maganda. Oo nga, magandang Di ba kamagkamali May ka? lawyer ata tayo kasama. check natin. Sila naman tama Mali naman ka naman kami mali. Mali ka. Palagi ka mali. So, why, Oo nga. Hindi kasi ito na ba? why hold back? Hindi kasi, yun nga, sige, tingin ko may lapses. Kung technical sa technical. Pero may counter-argue kasi. Lagi So, kaya hindi ko rin masabi na, okay, tama yung lapses. Ay, may lapses talaga. Pero sa point of view ko lang, baka nga may lapses. Para lang ganun. Kasi, pag ina-arrest ako kasi, you have the right na mamili ng own, by your choice ng abogado. O counsel. Lagi, You have the right to remain silent. Silence, yeah. Anything you say or against you will be blah, 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 blah. Wala na. may use against you. May blah, blah, use blah, blah, against blah, blah, you. blah. Parang, di ko alam pa ang tawag dun. Kaya di tayo nagpulis. Oo, ang hirap. Abogado, mahirap talaga. So, nung time na kasi na-execute yun, pinapapanood akong video. Sinisend ni Jason yun. Sinisend ni Jason. Ikaw na sinisend. Ano ka magsabi? Oo, si Jason. Ano mga video sinesend? Sinisend niya yung mismo mga nangyayari. Sinisend niya. Fake news. Yeah. Hindi kasi doon, may clip lang naman to, hindi naman to necessary. Bibigyan ko lang ng mga clip para naiintindihan din ng mga bodies natin, di ba? May clip kasi doon na, ako napanood ko lang to na, sabi ni Duterte, hihintay ko anak ko, which is ang tinutukoy niya is si VP Sara. And sinabi niya mismo na siya yung pinipili kong lawyer. Kaya hinihintay ko siya. Sumagot si General Torre. General Torre, ito yung inutusan mismo. Ikaw mismo kumuha. Okay. Ikaw mismo mag-aresto kay Duterte. Which is valid. Kasi presidente yung hinuhuli mo. Former president yung hinuhuli mo. Dapat high-ranking official talaga yung maghuhuli. Kasi kung ordinary PO1 ka, paano mahuhuli si president? Dating presidente, di ba? Respeto din, di ba? Magagan. So, dinay ni Torre. Kung titignan ko yung scenario lang na yun, yung clip na yun, itulog talaga si Torre. Hindi niya binibigyan ng hindi niya inaalaw yung karapatan ni Duterte na mamili ng sariling count by his choice. Kasi sabi naman niya anak ko ang magiging abogado ko. Yan ang sabi niya. So doon pala. Dumating ba yung anak niya? Hindi pinapasok. So sabi ni General Torre, hindi ko papasok. Diba? So yun, di ba? Kung titignan ko lang yung part na yun, yung perspective ko na yun, May alanganin. Loophole, di ba? Pero ang counter-argue ng iba, yung sinasabi ni General Torre, The other side of the long story. The shorts. GT. The General Torre. Yes. Yan. Ang sabi naman niya, hindi, andyan na yung abogado mo. Which is si Maldi. Ewan ko, ano ba pangalan? Siya yung parang namili ng abogado. Hindi, kasi, actually, abogado talaga dito.
Ni Duterte. Ang sinasabi niya, ano dyan naman abogado Pero kasi mo? nga, matalino si Duterte. Oo. Yun ang You brilliant have talaga. the right to select your... Tanda mo si Ito, Duterte, bigay nila, dating judge, dating abogado, dating mayor, dating congressman. Dating- Lahat na tatandaan niya. So matalino siya. Alam niya yung gagawin niya. Sabi niya, abogado ko nga daw, pero pinipili ko si Sara. Hindi, kumbaga, kung sa korte may argument ulit yun. Kumbaga may laban siya. So, doon. Pinatagal niya. Pinapadagan niya. doon nagkaroon ng commotion. Yung mga commotion doon. So sabi ko, during the arrest, pwede may lapses talaga. Which is, pero di ko naman mapapatunayan yan dahil Supreme Court na lang o kung sino magkakaso na lang yung ano doon. Tsaka, isipin ko din yung sitwasyon na sasabi ni Vern kanina na parang matanda nga eh. Na parang nakakaawat, dadali mo sa ibang korte. Kung titignan ko siya ang Filipino perspective. Yung Filipino perspective, parang nakakaawa nga naman talaga. Tignan na isang Filipino. Kasi nga, tayo nga, di ba? May sinesave nga tayo. Guilty sa ibang bansa. Ikaw, Nalakita ko yung comparison na yun. Di ba? Guilty sa ibang bansa. Papatayin na. Mm. Pumupunta na ulo. Sinasalba nga natin eh. Di ba? Parang pauwi mo sa Pilipinas. Kami nang bahala maglitis dito. Kami Ito, former president. Parang kung titignan ko yung side na yun. Yun yung parang, oo nga. Parang, Tsaka naman feel ang mga family. oo, di ba? Yun ako. Kasi, kaya nafe-feel ko sila, yung asawa niya, yung anak niya during that time na parang, huwag yung kunin yung tatay ko, di ba? Huwag yung kunin itong asawa ko. Kaya ramdam ko. Pero kung titignan ko yung evil side, the other side, again, yan yung tinanggal mo na, yan yung tinanggal ni Duterte sa mga pinatay niyo. Yung process na yan. Hindi niyo na kami nayaang pumalag, pinatay niyo na lang kami. Parang binabalik sa kanya. Gumalaw. Parang Yun yung- binabalik sa kanya yung ginawa niya. Yun yung sinasabi ng iba na parang, it makes sense. Gumulong na. gumulong na ang It makes sense. palad. Pero sabi ko nga, for me, sa akin naman, hindi dapat. Dapat ibigay pa rin yung rights niya. Kahit sabi mong criminal siya, or Yes, right. accused, actually, di ba siya criminal, accused crime, suspect pa lang, hindi pa rin siya proven guilty. Kaya nga may trial. Kumbaga sa akin, kaya nga CC. ICC. Kaya nga sabi ko, okay ako na nandun na siya. Kasi kung kaya naman yung depensa sa sarili niya, kung talaga malinis naman siya, Kaya niya na yun. kaya niya na yun. Kumbaga, kaya mo na yan. Kahit wala ng tulong mo, kaya Oo, niya na yun. ay, tulong ko. Ano. Hindi, kumbaga, bola niya na yun. Mm. Diyan nalalabas yung galing nila Roque, yung kasi Ano ba kinuha ka ni Duterte? ay, wala mo. Wala. Ang ano ko lang, sir! Uwi na tayo. Goods na, sir. Goods na. Yeah. Kumbaga, yun lang yung akin. Kaya sabi ko, okay na ako doon siya. Pero yung the way, yung siya nadampot, medyo may lapses. Pero, may counter-argue ulit. Parang may counter-argue ulit ako doon eh. Wow, Parang another... argue ka sa Argue, counter-argue. Pwedeng solo podcaster Oo. talaga. Hindi kasi, eto lang ha. With pure English. Dahil sa bigyan ko yung Talaga. perspective ng administration naman. Kasi yung side, yung sinabi ko kanina, yung side ng mga parang Duterte or against Puri-puri. versus Duterte. against Puri na. di ba? Duterte versus Duterte. Ay, Duterte versus Lagi na nanonood sa atin. anti-Duterte. Duterte. Oo. Tapos ito naman, perspective ng administration. Administration. Sa akin na, for me lang naman to. Grabe, For, 3 sides binigay mo. Ako walang one side. Wala akong nasabi sa ICC. Ikaw 3 sides. Kakasin kasi nito eh. Three joint, Kaya na, three ano joint. ko eh. Ito pala may sinisit, ba't di Oo, sumasagot? ayun. May alam pala. Di ko kasi maintindihan, kaya Hindi pala pinapanood sinisit. sinisit ko lang. Ikaw na. Lawyer na. Auto-share. Read it. Hindi kasi ako diba, ito bigyan ko lang din yung perspective. Feeling ko perspective to ng administration or nung mga nag-arrest. Security-wise, kung ikaw naman din kasi meron ka namang dadamputin na isang suspect, ba't mo i-inform? Sino makakatakas yan? High Walang level. paraan. Actually, High level official siya. Alam mo yung capability ng isang tao. Power. Alam niya yung law. Alam niya yung law. Kumbaga, high profile siya. High profile suspect siya. actually, kung high profile niya, hindi mo kailangan ng power. Pag nakita ka, baka tulungan ka. Di ba? Basta hindi siya ordinary suspect. High profile suspect siya. So, kung security perspective, hindi mo kailangan i-announce. Hindi ko kailangan, bukas uhulihin ko. Mag-release kami ng, naglabas ang warrant order sa Interpol, baka next day, huhuli na namin si Duterte. Hindi ba parang kailangan? Kailangan Kasi mo siyang, high profile siya, so kailangan may ganun. sasabihin mo siya, pag nandiyan sa harapan mo, ilalatag mo na, Miranda rights, you have an arrest, babasahin mo yung buong arrest kung ba't ka na-arrest sa anong kaso, yan nga, sasabihin na yung karapatan mo, or yun nga, na pwede ka mabili ng counsel, ganun, bla bla bla. Binasa naman yan sa harapan niya. Pero kasi sasabi niya nga na ibang tao na bakit Biglaan. biglaan, di ba? Kasi nga, sa akin, Tama. makes sense eh. Security perspective, kung ako lang titignan ko administration, manguhuli ako, or police ako, manguhuli ako, ba't ko papaalam? High Hindi namin profile, mahuli. makakatakas yan. Example. Alice Guo, di ba? So, it doesn't make sense. Lalo sa isang former president na high Mas profile. mataas pa nga. Mas mataas pa nga, di ba? So, kaya sa kutiti, ang daming side, di ba? Ang daming
Dami sa'yo. Pero sa akin, nagmamatter doon is yung right. Kasi by the end of the day, ang sigaw din naman ng mga taong namatay is yung right. So, wag dapat din sila maging masaya na nawala yung rights na Duterte. Kasi, yan yung pinaglalaban mo eh. Tapos ngayon, porket nangyari sa kanya, tutuwa ka. So sa akin, parang, oy, mali na yan. Revenge na. Tayo na kayo, yan. tayo na. Oo, tayo na kayo. So, pero it's not like that. Dapat. sa akin dapat, ibigay mo yung due process. Mag-acquit. Parang, so, example, sige. Example ko nga din si Laila de Lima. Ewan, kung familiar ka kay Laila, Senator Laila de Lima. DOJ, dating DOJ. Example ko kasi siya, kasi ganun din yung nangyari sa kanya. Nagkataon, dito siya tinry sa Pilipinas. May kaso siya before, na parang kinakaso, di ko alam kung, politically sila Duterte side yung kaso kay Laila para makulong. So after 7 years or 8 years ata or ilang years, na-acquit siya. So proven na hindi siya guilty. Lahat ng pinasa sa kanya is hindi valid. Parang ganun. Or wala, hindi substantial yung mga ebidensya pinakita sa kanya. So acquitted siya sa kaso. So ngayon, parang ganun kasi nangyari kay Duterte ngayon na si Dilima kasi nakuha na lang din bigla. Parang okay, kinulong ka na. Parang hindi, wala naman akong kaso, wala naman akong ginagawang mali. Parang bumalik kay Duterte. Parang ganun yung sinasabi ng iba na parang, example yan. Taste your own medicine. Yan yung sinasabi nila. So, yun yan, sabi ko, dapat huwag kang maging ganun. Kasi, by the end of the day, stick ka dun sa values or dun sa fact na bakit ka nakikipaglaban. Kaya nga may ICC, di ba? Kaya nga siya kinasuhan sa ibang bansa para nga mabigyan justice yung mga taong namatay during war on drugs. Sige, bigay ko lang din yung context. Hindi ko sure kung ito yung tamang context or tamang history. Kaya ata siya nakasuhan ng ICC. Kasi baka kasi tanong din ng iba bakit hindi siya sa Pilipinas? Yun yung katanungan namin. Diba? Sa'yo. Pasagot nga. Hindi ko alam kung tama ako mali. Pero ito, Alam mo na Hindi ko alam kung tama o mali. Alam mo ka mali ka. ang pagkaintindi, Mali ka nga. mali nga. Oo nga pala, mali ako. Mali ka nga. Ang pagkaintindi ko kasi, wala kasi nag-file nung case kay Duterte sa local jurisdiction natin, which is sa Philippines. Wala nag-file. Sa ibang bansa. Nag-file. Ngayon, so, alam ko ang behind the story kung bakit wala nagpa-file. Alam naman natin, hindi natin alam. Alam ng mga nagkakaso dati na hawak ni Duterte lahat. Sobrang popular niya, di ba? Sobrang nakokontrol niya lahat. So dahil niya, feeling nila ganun, diniretso nila sa ICC yung kaso. So ngayon, yung ICC pwede naman kailam kasi wala namang pending case or walang case na nangyayari sa Pilipinas about doon sa war against humanity. Yung pala yung term, yung pala, war against humanity. Yun. So walang crime para against crime. So yun, kaya yung ICC nakapasok. Kaya sila nagkaroon ng jurisdiction. At last, during that time nung supposed crime na sabi nga nila, panahon pa na member pa ang Pilipinas ng ICC. So, dahil member tayo noon, sakop pa rin si Duterte noong time na yun. So, yun yung sinasabi nila. Kaya si Duterte ngayon nakasuhan sa ICC. Kaya siya ngayon after 8 years, approve dahil sa mga ebidensya nagbigay, which is yun yung sasabi ko kanina na alam ko yun yung way nila kaya nga basta ewan ko bago na ibigay yung term na yun, parang may nag-feed ng information about sa ICC ng mga ebidensya. Kaya napatunayan kaya nagkaroon ng warrant of arrest yung ICC na okay. Pwede na ba? May parang setup na ito yung mga ginawa ito, kayo humuli kasi pag kami humuli. Hindi naman, parang binigay ko na yung mga ebidensya. Ikaw na bala. Ito yung ebidensya. Nag-file ako ng kaso sa inyo. Ito yung mga ebidensya. Nag-file pa ako ng kaso. It's up to you kung Huhulihin. valid ba yung mga ebidensya ko o hindi para arrestuin siya, para i-trial siya. So, lumalabas ngayon, valid. Kasi naglabas. Hinuhuli na siya. Nag-valid. Pero ang tanong siguro ba, iba din yung tanong. Bakit? Nag-withdraw na tayo technically. Nag-withdraw na tayo sa ICC. Pero bakit pa rin na-execute yung arrest? Kahit namang wala na tayo dun sa hindi na tayo part ng ICC. Which is, isa doon is nangyari yung crime, yung krimen before na withdraw. Plus, member, pa rin kasi tayo ng Interpol. So, Interpol, parang, ang hirap, hindi ko na alam kung anong mismong doon. Pero, konektado pa siya sa International Criminal Court. So, Interpol, nagbigay sa presidente natin para sabihin na may arrest warrant na itong person na to. Regardless kung kahit naman di presidente, pwede naman yan kahit di man presidente.
tas ang palabas, ang kwento nga ni Mr. President, ni Mr. BBM, nagko-comply lang tayo as a part of responsibility na member tayo ng Interpol. Dahil ito yung sinasabi nila, We just have to comply with them. para lang pa-prove natin na yung Susunod international natin is nakikinig tayo. So, kaya siya inaresto on the spot. So, kaya ang take ko talaga doon, to be honest, yun lang ang take ko talaga doon. Parang, sana, kung may lapses man yun, sana managot kung may nagot, kung dapat may managot doon sa lapses. Pero kung wala din talaga. At least, approve lang nila na na-execute nila na tama yung pagdagdag kay Duterte. And, in terms naman doon sa trial sa ibang bansa, naniniwala naman ako, regardless kung anong resulta nun, let's say, proven guilty, proven guilty. History sa Pilipinas yan, for sure. Actually, hindi sa buong mundo eh. History yun. Plus, ang good thing lang for me doon is, kung let's say guilty siya, meron pala talagang, mangyayari pa rin pala talaga yung justice sa totoong buhay. Kasi, kahit gano'n ka-powerful. kahit gano'n ka-powerful, kahit ikaw na yung rurok. So, pwedeng yun maging effect sa next susunod na leaders natin na parang, May takot na. may takot na. Yun ang nagiging kong positive doon. Yun na naman ang take ko doon positive. Pag kung makwit siya, huyo yung mga parang, mali kayo. Yung political will niya, which is yung I like yung political will ni Duterte doon. Kaya ako siya gusto na-prove niya na hindi. Kulong niyo ako, paglalaban ko na lang sa hukuman yan, basta ito yung dapat mangyari kasi ito yung tikon. At least na-prove niya yun. Para saan ba yan? Siya pag nagawa niya yan. Diba? Ibang level. Pero pag gano'n, no? Tapos maganda wala nang revenge, wala nang... Wala na. Kasi acquitted is acquitted. Wag na. Tandaan na yun. Bro, wala na yun. Hindi niya na rin iniisip siguro yun. Kumbaga sa akin ngayon, siguro in a layman's term o yung mga in a right side, yung mga siguro yung mga anti-Duterte. Sige, karma man yan. Yan yung happy nila. Yan na yung justice sa'yo. Pero the left side naman, kung ma-prove naman niya, wala akong mali. Wala kang mali. Dapat shut up talaga yun. Wala. Kasi ganun din mo kay Laila de Lima. Ganun din naman nangyari. Sa akin, wala na dapat rasyon kay Laila de Lima kasi acquitted na siya. Proven na siyang wala siyang kaso, wala lahat. So, kumbaga dapat. Din pala yung nangyari. At least, may chance ka na ma-prove na mali. Exactly. Which is, ako naman, mali ka talaga pag bayaran mo. Yun, exactly. Pag mali ka, bayaran mo. Diba? Saka yun, di ko alam kung ito, actually, to be honest, di ko alam kung ito yung positive o negative. Positive ako kasi, siguro, foreigner, medyo naniniwala ko ng fairness eh. Yan. Hindi ko alam. Bias. Walang bias. Doon ako, medyo half-hearted, pero, so, as of now, nandun ako sa perspective na, hindi, malinis to. At least, doon lang to sa tama. Kung maglapag lang si Duterte ng tamang ebidensya, ng tamang, ma-acquit siya. Kumbaga, lalabas at lalabas. Kasama niya doon, may lawyer siya. May lawyer naman siya. Meron siyang team doon na sumusuporta. No? Kaya napunta rin sila, sila Sarah, Robin Padilla. Puta ba? Wala kang pamasahe. Pupunta yan. Pupunta yan. Ano gagawin ko doon? Wala. Ay, party. Hindi, yun. So, war on drugs. Ano ba? Paano natapusin ko? Ayun, basta yun lang take ko. Pero, sa akin, bilang mga buddies natin, tingin ko dapat maging makinig tayo doon sa mangyayari or mag-observe tayo doon sa mangyayari kasi para sa akin historical ito. Something na masasabi mo sa anak mo sa future na ganito yung nangyari dito. Maging part ka ng history. Hindi naman kailangan manira ka ng side eh. Hindi mo makinig ka lang, mag-observe ka lang, say what thing Alamin talaga lahat. Alamin mo lahat. State facts. Wag lang hate. Kasi ngayon marami ng clickbait yan. Sabihin mo sa ganito, Duterte magnanakaw. Si Annalise Keating. Annalise Keating nga eh, di ba? Di ba? Di ba? Lalabas daw na siya daw yung abogado, di ba? Sa How to Get Away with Murder guys. So, ayun. So, ako yun ang takeaway ko doon. Sana ma-prove ni Duterte kung innocent talaga siya. Sana ma-prove niya yun sa prediction. ICC. Ano prediction mo ba? Yan. Prediction Guilty mo. or not guilty? Hindi ko alam. Yan kasi hindi ko sure. Yan to be honest. Kasi masyado na technical. Masyado na siyang technical. Kasi kung titignan mo din yung arrest o yung kaso, sasabi ng iba, 30,000 daw, di ba? Ewan ko mapapala nyo, 30,000 death. Pero ang nakalagay doon, 30,000, yun sasabi. Pero kung titignan mo doon sa mismong arrest or yung sa mismong case, at least 19 personnel. 19 per odd. 19 lang. 19 pala. Pero at least lang naman, at least 19. So, pwedeng tumaas, pwedeng ang 19 lang talaga. Parang ganun. Pero, yun ang sabi ko, yun ang sabi ko, wag sana sila magbigay ng false information or anything na, kumbaga kung hindi ka makakadagdag, wag ka na magbigay ng mga mali. Yun lang sa akin.
Kung di ka sure, Pero, wala. pero wala sabihin naman. natin kahit 19 or 3, kano? 30, ay, ilan? 30,000 daw. 19, 30,000. Pero pag kunyari, innocent nga talaga. Oo. Or walang ginawa, may may foul play na nangyari. Kahit ilan pa yan. Agree ako doon. Agree ako. Kumbaga yung 19, Kailangan mababa pagbayaran man. or pag hindi siya guilty, laya siya. Laya Ganun talaga lang. siya. Ako rin, agree. Regardless of sa figure. Oo, diba? 19, isa 30,000 still crimes happen. Dapat panugatan mo kung kailangan Pero talaga. tuloy ko lang yung sinabi mo, parang kung kinakausap yung mga kabadis natin or mga fellow Filipinos, sana tayo at peace na. Huwag tayo Oo. mag-away-away. Kumbaga sana magtulungan talaga tayo dito sa parang kumbaga huwag tayo mawala ng pag-asa. Pwede na din sa Laban ng lahat. laban lang. Parang kumbaga makinig ka rin sa side ng iba kung hindi yun yung perspective mo or hindi yun yung belief mo. Parang makinig ka lang. Malay mo kasi tama siya eh. Ako, di ba sabi ko nga noon, hindi naman ako pro Duterte, pero almost nagboto ko siya. Kasi nakinig ako eh. Pinapakinggan ko yung kabilang side. Iniintindi ko. Kasi sabi ko, wala namang mali kung makikinig ako. Kung iintindi ko yung... Alamin ko lang. Alamin ko lang, wala namang mawawala sa akin. Pwede na lahat yun risk eh. Pag boto ko risk, lahat naman yan risk eh. So, hindi ko naman masabing tamang hindi ko siya binoto. Kasi by the end of the day, alam ko may nagawa siya maganda. Meron din siya nagawang hindi maganda. So, yun lang naman yun yung akin. Take ko doon sa happening. So, sana lahat tayo maging updated sa mga nangyayari sa Pilipinas. As part of being a Filipino. Yun. Yun ang masabi ko, mga buddies. Yun. Ganda nung sinabi mo, Buds. Wala nga, hindi ko nga alam kung Hindi, nag-make sense ako. Hindi, Wala sobrang akong ganda. sinabi. Ito, Kasi kami nasagot sa ICC. para sa akin, sobrang ganda rin nung kinumpira ka ni Bern. I mean, ginawa ka yung presidente. Oh, no, hindi ko lang ako nagot. Ginawa ka pang Thanos. Lahat. Ginawa ka Kasi hirap talaga maging presidente, di ba? Parang, Wala talagang dami, perfect. Walang hindi, perfect. May stress yun siguro. Tapos pinapunta ka pa si Bad sa... sa Netherlands. Hindi kasi isipin mo pag presidente ka. Parang hirap. Di ko Huwag ka alam. na mag-isip. Huwag ka na mag-isip. Mahirap talaga. Pero, Kaya, Trabaho na nila yun. grabe nakakabilib din talaga yung mga tumatakbo. Kasi siya, Oo. hirap nun. Pwede kang mamatay, pwede kang... lahat naka-risk talaga. High risk, high reward din. Hindi sila takot mabash. Di ba parang, Tayo nga, takot tayo magsalita. di ba ngayon ilang tayo, di ba? Pero at least na-share natin yung mga opinion natin Yun or lang yun. knowledge lang natin. Opinion lang. Pero yung sabi nga natin, May chance mali tayo, may chance Oo. tama tayo. tama sila, Ay, mali tayo. Wala pa rin chance. Mali lang pala talaga Mali tayo, Tama sila. Sorry. Oo. Mali talaga tayo. Isang oras tayo nag-uusap ng mali. Oo. Mali yan, mali. Mali yan, oh. Balik na rin nyo na lang. Ano? Shoutout Carlos Sagasian. Galing, gumaganda yung mga content niya yun, idol. Shout out. Thank you. Idol kasi, ilang taon na siya? 45. Oh, di ba? Tapos Grabe. consistent yun. Fit, all throughout the Gusto mo ikaw pag Gusto mo ba 45? maging ganun? Oh, pag Fit. 45. Fit lang. Gusto Eh, mo maging. parang sa kanya. Di, ano na sa kanya? Masyado na maganda yung kanya. Ayaw mo. Ano lang ako? Doon lang ako sa, Ayaw mo. doon lang ako sa medyo tone Ayaw down. mo pala eh. Medyo tone Pero down. sure yan, basta nakakalaro namin ni Allen dati sa Paranaque. Ah, talaga? Pero sure, baka di na kami naalala. Basketball. Maalala ka niya. Ay, maalala ka niyan, Tatag ka oo. namin dito. Pero so, maalala niyo ba yung mga 3 points ko? Ay, sorry. Oo. Joke lang. Diba, no? Yung katawan siguro. Yun, shoutout tayo. Yun. Natapos din. Yun. Ginawa kang presidente, Yeah. ba? Ginawa kang pinakamahirap Thanos. na topic Hindi, mahirap kasi sensitive eh, no? Kasi parang, walang tama mali. oh, Ay, mali lang pala tayo. Mali lang. Mali lang. Sorry. Dito lang yung episode na lahat mali tayo. eh. Oo. Pero I like it na medyo Tinakil natin. tinakil natin yung based lang sa knowledge natin. Growth, isa to sa... Try lang, try. Try lang. Tsaka ano to, para sa akin, isa sa growth natin to. Oo, ako din. Kasi politics ang hirap i-tackle nun. At least may alam tayo kahit papano. Oo, di ba? May Kahit idea na paano. tayo. Tsaka para kasi sa akin, yun nga, parang, dahil nga, katulad ng fear nyo na parang baka magalit ka pa, mawalan ka pa ng kaibigan. Mm. Dahil actually, fear ko din naman yun, to be honest, dati pa. Pero, nakita niya naman siguro, makita yung profile ko kung sino naman na sinuportahan ko, pero ayoko nang banggitin. Makita na lang natin. Tsaka as someone na tayo na parang, kasi madalas pa yan magbabarkadang mga lalaki, walang pakialam yan. Nagbubulag-bulagan yan sa mga politics. Oo, at least tayo. May alam pa rin as Filipino. Mali nga lang. Mali nga lang tayo. Sila tama. Wala tayong choice. Wala Mali yung alam natin. Alam lang na. Mali lang. Mali nga lang. Mali nga lang. 2 hours. 2 hours naman. 2 hours of mali. 2 hours of mali. Pero, shoutout na lang tayo. Doon tayo. Doon tayo. Doon tayo. Tama tayo doon. Ayun, shoutout sa'yo, Fit Gummies. May 100M na talaga sila. Ay, may 100 na talaga. Ay, baka ikaw, Fit Ay, Gummies, hindi. may 100. Ay, grabe. Na nga. May Grabe. 100. Mali comment yung may 100M na talaga ako. Oo, Yung sabi tatlo. niya. Shoutout sa'yo, Fit Gummies, ha. Miss ka namin, Fit Gummies. Ay, palupitan mo rin na miss ko. Wala nga si Malupito. Nawala si Malupito na. Nanonood. Oo. Baka nag-unsubscribe. Baka nga.
Lalo ngayon, politics ang tinapik natin. Baka Uy, buti nga nag-unsubscribe na siya. Oo. Mumurahin tayo nun. baka nadampot na rin ata. Nag-hashtag siya, never forget. Puro mali kayo. Puro mali kayo. Mahirap yan. Kay Mommy Dane, forever Justin's fan here because of his maturity. It really reflects on how he speak. A man walking with green flag. Boom. Green mind. Green mind. Sorry. Parehas. Napaka-pogi ang maturity niya. You really know na Nakaka-pogi. sincere sinasabi niya because it comes out natural at walang halong eme. Grabe. Thank you for always reading my comments, guys. It simply shows na I really love your... It really simply shows na I really love your podcast since the very beginning. Uy, thanks, Thank you, Mommy Dane. Thank you, Bobby Dane. Jace. Pero totoo yan, walking green flag yan. And Yeah. green mind. Huwag mo kayo maniwala sa mga yan. Malapos totoo dyan. Jace, ko naman. Yes, mahaba. Oo. Yung kay Ella Daanoy. Maria's Dump. Ano pasabog episode nyo sa first anniversary nyo? Ay, mag 1 year na ba? Oo. Kailan ba? Kailan? Next. Yeah. So, next Wait, episode. 1 year na? Next episode. Grabe. Grabe. 1 year na, oh. 4-month Stanley. Parami tayo ng parami. Yung buddies. Parami Ano yung parang yung buddies? Pero yung podcast, After niya, pabawas na rin yung subscribers. Oo nga. After ng episode na to, pabawas na yan. Pabawas na yung subscribers. Yeah, Ay, yeah. ano pala sila? Pro anti ka. Unsubscribe. Unsubscribe ka. Wala dyan yung binoto ko. Wala siya yung binon. Next, bud. Ito, Jace. Ay, si Ikaw, Vern. Yun, Vern. From Ella Daanoy. Ayun. Uy, si Ella. Paano pag ako ang nanalo sa loto, siguro ipapacheck up ko lahat ng pamilya. Uy, grabe ah. Bait ah. Magbibigay sa charity, magbibigay sa church kung saan ako nagsimula mag-serve. Kung magkakaroon naman ako ng 100M, tapos kailangan ko gastusin sa isang araw, syempre, in reality tayo, bibili ako ng sariling bahay at lupa para sa akin at para sa papa at mama ko. Wow. Even though she is now in heaven, mag-invest sa mga bagay na alam ko, babalik rin ng doble. Bibili ng dream car and last is share. Thanks Charity, sa'yo. church, and other people. Same sa'yo yung car. That's all ha. Sana maging totoo na lang 100M. Totoo Kaya, yan. Ella Daanoy kasi si Jason nga. Dapat na ni Jason na kaya. Na madali lang. utang ng 100. Ay, mas madali. Mas madali. Madali ba na? Madali. Ikaw, Jace. Oo, Jace. Jace, ikaw. Jace. DQ Joanna 12. I am on time to watch your episode. Yun, On time, everyone. Thank you. MMDYY28 present. 017 Blue Angel. Super love this Yun. topic. Yun. Tama, topics. Oo, yan. tama. Tama. Kayo Ganda ang... nga ng topic. Tsaka light, no? Hindi tayo... Ito heavy Heavy to. itong ginawa. Bigat. Ako na-heavy yan ako dito. Bakit? Ako din. Oo, eh. Hindi natin na-involve si Jason doon sa, pag may 100M siya. Eh, wala nga eh. Ginagamit yung 100M. Siya yung Ina-apply niya na sa real ina-apply life. niya. Kumbaga Okay. tayo, iniisip lang natin yung gagawin sa 100. Si Jason. Ini-imagine lang natin. Siya, Inubos niya na 100. bumili ng ticket, bumili ng kotse. Ubus ba? Parang meron pa. Isa pa. Hindi inubos niya 100. Inubos niya. Kasi more Patay than 100 dapat siya. M eh. Patay dapat siya kung hindi niya inubos. Pero meron pa. Meron pa. 100M na Mas kasi usapan. mayaman pa rin sa'yo kahit Oo. naubos na yung 100M usapan. 1B ang 1B. Ibang level, ha? I like it. Sabi niya, Pababa kayo niya. ang patanggal ng pagod pag Wednesday. And keep it up, mga baris. Mm. Sana makumpleto na. Ako ulit? Ako, Saan? Makumpleto na. Ako ulit. Saan yun? Si 017. Yung una-una. si The Blue Hindi, naano Angel. lang siguro. Makumpleto na kayo ulit. Okay. Autocorrect. Blue Angel. Sana makumpleto ka na. Sana kompleto na. Ikaw talaga. Baka may pinagdadaanan. Baka may Oo pinagdadaanan. nga. Mabubuo ka din. Bubuo ka rin. Mhm. Mali mo si Ale magpapabuo sa'yo, di ba? Yun. Or si Justin. O si Jason. The walking green mind. Walking Yan, green pa flag. Okay lang, sorry. Ay, wala na. Wala na. Mag-comment kasi kayo. Mag-comment kasi Baka kayo. Wala Basta na. yan. Ayun ba marami? Ayun. Maraming nagko-comment. From Pia9041, thank you po for another podcast episode. Kayo talaga yung nagpo-podcast na hindi scripted and continue to inspire many people. Isa po kayo sa mga pinapakinggan, pinapanood sa podcast kasi bukod sa i-share kayo ng insights, natututo din po ako sa inyo and nakakagaan din ng pakiramdam. Pero yun nga yung mahirap. Noon yung lagi tayong
On the on spot. the spot na bibigyan ng topic na sila. Ang hirap Ang hirap. Hirap. Parang marami kang, after ng episode, marami kang gustong sabihin. Tapos, ba't sinabi Ayaw. ko to? Pero ang ganda, ang sarap na natututo tayo. Hindi, gusto raw Kahit ng mga paano. podcast natin. Kunyari, may mga gusto ka pa roast sabihin na hindi mo nasabi sa podcast. Mag-live ka na lang daw. Saan ka mag-live? Solo. Sa TikTok, sa Instagram, sa para alam nila. TikTok lang tayo. TikTok. Okay, sige. May time Pero na kasama si Jason Dap. Okay. Record si Jason. Pwede Live selling. Hindi ko ano lang yung mga na-miss out. Oo. Kasi ang taga niya na wala. Ilang Oo, episodes yun? pwede. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede. Mga TikTok episode tayo. TikTok. Diba sa'yo si si Evelyn Valenzuela. Go. Jason naman. Jason, the comeback. All of you will use the money to invest, donate to a charitable institution, and at the same time splurge on the things that will make you and your family happy. In reality, whether you win lotto or not, those are your goals in life, right? Happy family is the ultimate dream. Yun. Totoo. Ganda nun. At the end of the day, yan lang yun. No. Rest kami, oh. Same time to splurge. Sorry, yun na naging one day, yun na tawag na one day million. Pati nga. Wala. Splurge. Ay, ay, Ano ka ulit yung motor na bibilin mo? Wala. Tara na, phase out na tayo. Peace out. Alright guys, thank you very much. Thank you for sa mga maling 2 hours. Maling 2 hours namin. Tandaan nyo. Mali. Tama kayo. Mali kami. Kami. Do what works for you. Peace out. Sumayaw, umanda sa ritmo ng ating kwento.